Naging panganay kang anak ng isang pinakamataas na angkan ng mga cultivator. Pero sa loob ng 20 taon, namuhay ka sa karalitaan kasama ng mga pulubi. Sa wakas, dumating na rin ang iyong mga magulang, ang 7 hari ng Barren Lands. Ang hindi mo inaasahan, palihim na pala nilang sinanay hanggang sa pinakamataas na antas ang isang kapalit mo. Kahit na isinama ka na nila pabalik sa inyong tahanan, hindi pa rin nila isinasa publiko ang iyong pagkatao. Kinamumuhian nila ang iyong asal kalye. Buong araw, ang alam mo lang gawin ay tumambay sa mga kabaret. Sinasabi pa nilang hindi ka man lang makapantay sa isang hibla ng buhok ng iyong kapatid. Sa mga sandaling ito, sa bulwagan ng pamilya Wang, habang pinagmamasdan mo siya na laging nasa tabi ng iyong mga magulang. Ang kapatid mong ginestusan ng lahat ng yaman para maging isang henyo. Natawa ka, bigla mong naramdaman na ang 20 taon mong paghihirap ay parang isang malaking katatawanan. Biglang ibinagsak at binasag ng iyong ama, si Wang Yuan, ang tasa sa sahig. Itinuro ka niya at galit na sumigaw. Walang hiya, anong tinatawa-tawa mo, luhod? Ang pamilya Wang ay lahi ng mga bayani. Paano kami nagkaroon ng isang anak na walang kwentang katulad mo? Asal kalye, naglalakas loob ka pang pumunta sa mga mababang uring lugar na yon. Dahil sa'yo, nawala lahat ng dangal ng pamilya Wang. Pagkarinig mo nito, isang matinding galit ang biglang nag-alab sa iyong dibdib. Bakit wala kayong sinabi noong inabandonan niyo ako? Ang ganda ng dahilan niyo, para daw protektahan ako. Pero sa loob ng 20 taon, kahit minsan ba dinalaw niyo ako? Tapos ngayon, sisisihin niyo ako sa masama kong ugali. Nakakatawa, nang akmang susugurin mo na siya para isama sa impyerno. At magumpisang muli, isang boses mula sa system ang narinig mo. Nadetect ang matinding sama ng loob ng host sa kanyang pamilya. Ina-unlock na para sa host ang Ultimate Demon God Life System. Gantimpala, Bloodthirsty Demon God Talent. Sa una, bigla kang nagulat. At pagkatapos ay napalitan ito ng matinding tuwa. System, sa wakas dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, mamamatay na ako sa sama ng loob. Nang balak mo sanang suriin ng mabuti kung ano ang Ultimate Demon God Life, muling umalingaw-ngaw sa iyong pandinig ang galit na sigaw ni Wang Yuan. Walang hiya, hindi ka pa rin nagsisisi. Ang parusa mo, humarap ka sa pader sa Ancestral Hall sa loob ng 1 buwan. Hindi ka lalabas hanggat hindi mo pinag-iisipan ng maigi ang mga ginawa mo. Nang marinig mo ang mga salitang iyon, sa wakas ay natauhan ka at tumingin kay Wang Yuan. Agad na nanlamig ang iyong tingin. Ano ang gusto mong pagsisihan ko? May nakakaalam ba sa labas na anak ninyo ako? Mula nang bumalik kayo hanggang ngayon, inamin niyo ba sa publiko ang pagkatao ko? Tapos sasabihin niyong wala kayong magawa, pero kaya niyong isama siya sa tabi niyo. Binibigay sa kanya ang lahat ng pinakamahusay na bagay. Maingat siyang inalagaan sa loob ng 20 taon. Ang sunod-sunod mong mga tanong ay nag-iwan kay Wang Yuan na walang masabi. Nanginginig sa galit si Wang Yuan. Hindi niya inasahan na maglalakas loob kang maging ganoon karebelde. At lalong hindi niya inakala na naiinggit ka pala sa sarili mong kapatid. Dahil lang mayroon siya na wala ka, hinayaan mo pa talagang malugmok ang sarili mo. Agad na nag-alab ang galit sa puso ni Wang Yuan. Walang hiya, hindi yan dahilan para pabayaan mo ang sarili mo. Kung hindi namin pinatahimik ang kaguluhan noon, matagal nang nagdusa ang buong mundo. Ako, si Wang Yuan, ay namuhay ng marangal buong buhay ko. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo, na puro sarili lang ang iniisip? Natawa ka na lang sa galit. Sige, sige, sige. Ikaw na ang dakila, ikaw na ang magaling. Nagkibit balikat ka. Saan naman nanggaling ang paratang na yan? Kung talagang makasarili ka, noong una ka nilang hinanap, bakit ka naman hindi makakatulog sa sobrang tuwa? Pero sa lahat ng ito, nagbubulag-bulagan sila. Ang nakikita lang nila ay ang pagwawaldas mo ng panahon sa mga walang kwentang bagay. Ang pagiging batugan mo, at ang sinasabi nilang pagseselos mo. Ang kinasasama ng loob mo ay hindi ang pag-abandona sa'yo noon, kundi ang panlalamig at pagbabaliwala nila sa loob ng 1 buwan mula nang sila'y bumalik. Mabuti pang wala na lang akong mga magulang na tulad nila. Sa sandaling iyon, ang kanina pang tahimik na si Chinwan ay sa wakas nagsalita. Hindi namin napansin ang iyong nararamdaman. Pero hindi mo rin dapat sinasagot ng ganyan ang tatay mo. Tumingin siya sa'yo, puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Hindi niya rin akalain na ang anak na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay magiging ganito ang itsura. Sa kanyang puso, ang bunsong anak niya ay isang pambihirang henyo. Ang banal na anak ng hilagang dagat. Habang ikaw naman ay isang hamak na basagulero sa kalye na kinasusuklaman ng lahat. Talagang magkasalungat kayo. Pilit na pinahinahon ni Chinwan ang sarili at malumanay siyang kinausap. Humingi ka na ng tawad sa tatay mo. At matatapos na ang gulong ito. Pagkatapos, ibibigay sa iyo ni nanay ang lahat ng pinakamagagandang bagay. Para makabawi ako sa iyo. Ngunit habang pinakikinggan mo ang kanyang mga salita, para sa iyo, katawa-tawa ang lahat ng ito. Hindi mo na napigilan at bumulalas ka ng isang malakas na tawa. Ang tawa mo ay nagdulot ng nakabibinging katahimikan sa buong bulwagan. Kumunat ang noo ni Wang Yuan at galit na sumigaw. Anong tinatawa-tawa mo? Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang basagulero, tapos gusto mo pang makipagkumpitensya sa kapatid mo. Saan ka ba nakakalamang sa kanya? Mapait kang napangiti, at tumingin kay Wang Yang na nasa gilid. Tama po kayo, wala akong binatbat sa kanya. Napakahalaga niya, di ba? Mula pagkabata, sagana siya sa lahat. Inuturuan ng mga magagaling na guro. Kahit gaano karaming pambihirang kayamanan ang gusto niya, nakukuha niya. Hindi niya kailangang problemayin kung ano ang kakainin niya bukas. Kapag lumalabas, 7 hanggang 8 bantay ang kasama niya. Sino ang maglalakas loob na saktan siya? Biglang nagbago ang tono mo at nanlamig ang iyong mga mata. Dahil napakagaling pala ng anak ninyo. Bakit niyo pa ako hinanap? Maayos naman ang buhay ko.
Ano bang pakialam niyo sa akin? Pagkarinig nito, agad na nagdilim ang mukha ni Wang Yuan. Walang hiya, sinong nagturo sa'yo na maging suwail sa mga magulang mo? Malamig kang ngumisi, hindi ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Isa lang akong hamak na palaboy sa kalye. Hindi ko kayo kalebel. Sa isang iglap, natahimik ang lahat sa bulwagan. Naghabol ng hininga sa galit si Wang Yuan. Lalo pang namutla si Qinwan. Para bang gumuho ang mundo niya. Pero sa sandaling iyon, ang kanina patahimik na si Wang Yang ay biglang nanlamig ang ekspresyon. Isang nakamamatay na titig ang agad niyang ipinukol sa iyo. Gago, sinong may sabi sa yung ganyan ka makipag-usap kay Itay? Lumuhad ka sa harap ko. Habang nakatingin sa mayabang niyang mga mata, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa iyong labi. Lumuhad, nakakatawa namang pakinggan. Tingnan mo itong pamilyang walang pagmamahal. Hindi ka mahal ng mga magulang mo, at wala kang kapatid na gumagalang sa'yo. Kahit ang mga katulong ay mababa ang tingin sa iyo. Ang mas nakakatawa pa, inuutusan ng nakababatang kapatid ang kanyang kuya na lumuhad sa kanya. Natawa ka na lang ng tuluyan. Sino ka ba sa akala mo? Kahit gaano pa ako kagago, kuya mo pa rin ako. Ang pagpapalaki ba sa iyo ay nagturo sa iyo na bastyusin ang nakatatanda mong kapatid. Nang marinig iyon, agad na nang itim sa galit ang mukha ni Wang Yang. Hindi niya inasahan na gagamitin mo ang pagiging kuya para idiin siya. Pero sa harap ng kanilang mga magulang, wala siyang maisagot, napatahimik mo siya. Habang nakikita ang nanggagalaitin niyang mukha, lalo mo pa siyang sinusulan. Isang taong nagpapasarap lang sa buhay. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Umaasa ka lang naman sa pagiging paborito ni na Itay at Inay. Kaya ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong sabihing iniisip mo talagang napakagaling mo, ano? Ang mga salitang iyon ay parang matalim na punyal na tumusok sa pagkatao ni Wang Yang. Ganap nitong binaliwala ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng 18 taon. Hinahamon mo ko. Agad na sumiklab sa galit si Wang Yang at nagdilim ang kanyang paningin. Nagpanik siya, at iyon mismo ang gusto mong makita. Sa isang iglap, humataw ng isang malakas na sampal si Wang Yang. At tumama ito ng buong lakas sa dibdib mo. Dahil sa sobrang lakas, agad kang tumilapon. Naramdaman mo ang matinding sakit. Pakiramdam mo ay madudurog ang iyong mga laman loob. Yanga, huwag. Napasigaw sa takot si Qinwan. Dali-dali siyang lumapit para awatin ka. Akmang aalalayan ka na sana niya. Nang makita niyang pilit ka nang tumatayo sa sarili mong mga paa. Yaor, ayos ka lang ba? Habang tinitingnan ang nananakit mong itsura, tila isang tinik ang tumusok sa puso ni Qinwan. Pero nang makita niya ang malamig mong mga tingin, bigla siyang natigilan. Para kang tumitingin sa isang estranghero. Hawak-hawak mo ang iyong dibdib, namumutla ang iyong mukha. Talagang hindi mo siya kayang talunin. Dahil kung tutuusin, siya ang itinuturing na henyo. Habang ikaw ay isang hamak na basagulero lang. Pero matapos mong seluhin ang kanyang atake, bigla kang may natuklasang isang nakakagulat na sikreto. Pagkatapos mong dumura ng dugo, tila naramdaman nito ang enerhiya ng dugo. Ang kapangyarihan sa loob ng iyong katawan ay biglang naging sobrang bayolente. Ito na ba ang epekto ng Bloodthirsty Demon God talent? Ang epektong ito ay biglang nagpalakas sa iyo ng ilang beses. Pero kahit pa tumaas ito ng 100 beses, hindi mo pa rin kalaban si Wang Yang sa ngayon. Pinigilan mo ang iyong galit at pinunasan ang dugo sa gilid ng iyong labi. Saka mo sila tiningnan ng may ngiti sa iyong mukha. Ito pala ang mabuting anak na buong puso ninyong pinalaki. Talagang mas malakas siya kumpara sa isang hamak na basagulerong tulad ko. Ngumiti ka ng mapakla. Bawat salita mo ay parang punyal na tumatagos sa kanilang mga puso. Ngayon, pwede na kayong mapanatag. Ang paborito ninyong anak ay kaya na akong apihin kahit kailan niya gusto. Kahit papatayin ako sa isang atake lang niya. Pagkasabi mo niyan, biglang tumahimik ang buong paligid. Hindi, Yaor, hindi kailanman ganyan ang inisip namin ng tatay mo. Tuluyan ng natarante si Qinwan. Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya inasahan na haantong sa ganito ang lahat. Ang walang awang pag-atake ni Wang Yang kanina. Ang kilos na iyon ay hindi maipagkakaila. Sa puso niya, hindi kanya kailanman tinuring na kapatid. Pero bigla mo siyang pinatigil. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Mula noong tumapak ako sa pamamahay na ito. Mulat sa pool, mababa na ang tingin ninyo sa akin. Sinong pinapakitaan mo niyang pag-arte mong dakilang ina? Hayop ka, nagngit-ngit sa galit si Wang Yuan. Pero galit mo siyang dinuro. Kung hindi ka masaya, patayin mo na ako ngayon. Tutal, hindi naman ako makakalaban. Pero wag kang umasta sa harap ko na parang padre de pamilya. Karapat dapat ba kayong maging magulang? Ginampanan niyo ba ang obligasyon niyo kahit isang araw man lang? Malingaw-ngaw ang boses mo sa buong bulwagan. Isang buwan na mula nang bumalik ako. Puro paninisi, pandidiri, at panlalait lang. Wala akong narinig na kahit isang salita ng pag-aalala para sa akin. Kailanman ay hindi niyo tinanong kung ano ang pinagdaanan ko sa labas. Kailanman ay hindi niyo tinanong kung bakit ko ginawa ang mga iyon. Ang alam niyo lang, dapat ang anak niyo ay katulad niya. At hindi isang walang kwentang tulad ko. Dahil sa mga salitang iyon, namula ang mukha ni Wang Yuan at kumulo ang kanyang dugo sa galit. Ang bulwagan ay naging kasentahimik ng patay. Nanginginig sa takot ang mga katulong. Habang si Qinwan naman ay namutla at hindi makapagsalita. Matapos ang mahabang sandali, isang nakakabinging katahimikan ang bumalat sa bulwagan. Pinigilan mo ang matinding sakit at muling ngumiti ng mapakla. Bakit? Natahimik kayo. Dahil ba nahubaran na ang mga peking maskara nyo kaya wala na kayong masabi? Kung ganoon lang din naman, magpakasaya na lang kayong buong pamilya sa pagsasama-sama nyo. Hindi ko na kayo paglilingkuran. Sa loob ng 20 taon, wala akong natanggap na kahit kay-titing na kabutihan mula sa inyo. Kaya malinis ang konsensya ko. Pagkasabi nito, huminga ka ng malalim. Tuluyan nang naputol ang huling hibla ng pagtingin mo para sa kanila.
Simula ngayong araw, wala na akong anumang kaugnayan sa inyong pamilyang Wang. Mula ngayon, para na tayong mga estranghero sa isa't isa. At hinding-hindi na tayo magkikita habang buhay. Malamig mong ipinahayag, bawat salita ay parang bigwas na tumama sa kanilang mga puso. Yung sampal kanina, ituring nyo ng bayad ko sa inyo yun. Pagkasabi nun, tumalikod ka at umalis ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit, biglang nataranta si Qinwan. Hindi niya lubos akalain na haantong sa ganito ang mga pangyayari. Subalit, akmang pipigilan ka na niya. Pero ang kapapahupang galit ni Wang Yuan ay muling nag-alab. Bigla niyang hinampas ang mesa at sinigawan ka. Dahil lang sa maliit na bagay na ito, tatalikuran mo na kami. Sige, hayaan siyang umalis. Itingnan ko kung wala ang aming proteksyon. Hanggang saan ka makakarating? Kung may hiya ka pa sa katawan mo, mas mabuting huwag ka nang bumalik habang buhay. Ngunit para sa iyo, ang lahat ay katawa-tawa lamang. Napakalawak ng mundo, kahit saan ay maaaring maging tahanan. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay sa teritoryo ng pamilya Wang. At hindi ko sasabihin kaninuman na anak ako ni Wang Yuan, para hindi madungisan ang iyong marangal na pangalan. Hindi pa man natatapos ang iyong sinasabi. Tumalikod ka at nagsimulang maglakad palayo nang hindi lumilingon. Ngunit pagdating mo sa may pintuan, may ilang tao kang nasalubong. 2 matandang lalaki, at isang babaeng may napakagandang itsura at ugaling kasing lamig ng yelo. Alis, iyon ang malamig na utos ng babae. Ang pandidiri sa kanyang mga mata ay sukdulen. Huminga ka ng malalim. Ang galit sa loob mo ay halos hindi mo na mapigilan sa sandaling iyon. Ngunit pinilit mo pa ring sukulan ang nag-aalab na galit sa iyong katawan. Dahil sa mga sandaling ito, wala kang kakayahang gumawa ng anuman. Kilala mo ang babaeng ito. Siya ang munting prinsesa ng pamilya ng lungsod Lingtian, si Lian Yu. At siya rin ang banal na dalaga ng sagradong lupain ng bundok ng walang pagtanda. Ang pinakakahanga-hanga at walang katulad na dalaga sa buong estado ng imperyo. Sila ni Wang Yang ay kinilala bilang walang kapantay na pares, isang makisig na ginoo at isang magandang dilag. Sa mata ng lahat, sila ang perpektong magkasintahan na tila galing sa langit. Ngunit ang totoo, ikaw ang dapat niyang mapapangasawa. Ito ay isang kasunduan na binuo noong hindi pa man kayo isinisilang. Isang kasunduan sa kasal na pinagkasunduan ng inyong mga magulang. Walang emosyon mong tinitigan ang mayabang na babae. Naalala mo ang malamig na pakikitungo at pandidiri niya sa loob ng 1 buwan. At nakaramdam ka ng matinding pagkasuklem. Hey nagmamalinis, ngumisi ka ng malamig at tumabi. Gusto mo lang makaalis agad sa karimarimarim na lugar na ito. Ngunit nang marinig ni Lian Yu ang sinabi mo, bahagya siyang nataranta. Dati, kahit gaano pa siya kalaamag o mapanlait sa iyo, lagi kang nakadikit sa kanya na parang linta. Pero anong nangyari ngayon? Sa sandaling iyon, lumapit si Wang Yang na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Ate, bakit ka na parito? Doon lang natauhan si Lian Yu at nagtatakang nagtanong. Anong nangyari sa kuya mo? Ngunit umismed lang si Wang Yang. Huwag mo na siyang banggitin. Yung gagoong yun, si Wei at nilate sina Itay at Inay. Gusto pa niyang putulin ang ugnayan niya sa atin. Darating ang araw, tuturuan ko talaga siya ng leksyon. Habang sinasabi ito, isang pagnanais na pumatay na hindi maitago ang gumuhit sa mga mata ni Wang Yang. Nang marinig ito, agad na natigilan si Lian Yu. Samantala, ang 2 elder na kasama niya, ay lihim na natuwa sa kanilang mga puso. Itinakwil, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang kanilang munting prinsesa? At ang kasunduan sa kasal ni Wang Yao ay wala ng bisa. Subalit, habang sila'y lihim na nagagalak, anak na Suwail, umalingaw-ngaw ang puno ng galit na sigaw ni Wang Yuan sa buong bulwagan. Paalisin niyo siya, palayasin niyo sa pinakamalayong lugar. Ituring niyong hindi ko kailanman naging anak ang lalaking yan. Nang tuluyan ka nang makaalis, sa wakas ay sumabog na rin ang kanyang matinding galit. Takot na takot ang lahat, walang sino man ang nangahas na lumapit. Matapos niyang ilabas ang kanyang sama ng loob, bahagyang kumalma si Wang Yuan. Pero hindi niya pa rin lubos na maisip, ang isang mabuting anak, paanong naging ganito? Mali ba talaga ang tinatawag kong mapanupil na pagpapalaki? Hindi paano ako magkakamali, napaka-selfish ng Suwail na yon. Bakit ako nagkaroon ng anak na gagoong tulad niya? Pagkatapos ay bigla siyang umalingaw-ngaw sa sigaw. Wang Zuan, itapon mo lahat ng gamit niya. At mula ngayon, huwag niyo na siyang hahayaang makatapak muli sa pamamahay ng pamilyang Wang. Nang marinig ang mga salitang ito, pero ang kitiwalang si Wang Zuan ay bahagyang natigilan, tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. Nanlisik ang mga mata ni Wang Yuan. Ipagtatanggol mo pa ba ang Suwail na anak na yan? Dahil sa sinabi niya, sa sobrang takot ay agad na lumuhad si Wang Zuan. Hindi po, Panginoon. Kaya lang po ang senyorito ay wala man lang sariling silid dito sa mansyon. Sa isang iglap, nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bulwagan. Maging si Qinwan ay napalingon dahil sa pagkabigla. Iniisip na baka nagkamali lang siya ng dinig. Paanong mangyayari iyon? Anak niya iyon. Sa sarili niyang pamamahay, paanong wala siyang kahit isang silid? Lalong kumunat ang noo ni Wang Yuan, hindi makapaniwala. Anong pinagsasasabi mong kalokohan? 1 buwan na siyang nakabalik. Paanong mangyayaring wala siyang silid? Kung hindi siya dito nakatira, paano niya nagawang sa loob ng 1 buwan? Na araw-araw at walang palyang pumunta rito para magbigay galang. Huwag mong sabihing binigyan ka niya ng pabor. Kaya ka gumagawa ng kwento para pagtakpan siya. Agad na pinagpawisan ng malamig si Wang Zuan at nagmamadaling nagpaliwanag. Panginoon, lahat po ng sinasabi ng inyong lingkod ay totoo. Sa takot na hindi siya paniwalaan ni Wang Yuan, agad niyang idinugtong. Nakalimutan niyo na po ba? Kayo po ang nagsabi na kailangang turuan ng leksyon ang ugali ng senyorito. Sa loob po ng 1 buwan na ito, ang senyorito po ay walang tigil na nagpabalik-balik sa pagitan ng banal na lupain at ng ating tahanan.
Madalas po, bago pa man sumikat ang araw ay nasa tarangkahan na siya. At pagsapit ng dilim, mag-isa na naman siyang bumabalik sa banal na lupain. Sa narinig, biglang natigilan si Wang Yuan sa kanyang kinatatayuan. Naalala na niya, totoo ngang sinabi niya iyon. Pero sa sobrang dami ng inaasikaso, tuluyan na pala niyang nakalimutan. Sa sandaling iyon, naging lubos na tahimik ang buong bulwagan. Walang sino man ang nag-akala na ang kagalang-galang na panganay na tagapagmana sa sarili pa niyang tahanan ay wala man lang ni isang silid na matatawag na sarili niya. Sa mga sandaling iyon, si Wang Yuan man o si Qinwan, maging si Lian Yu, bigla silang lahat na tahimik, lalo namang nayanig ang kalooban ni Lian Yu. Alam niyang hindi maganda ang trato sa iyo sa bahay. Pero hinding-hindi niya inakala na kahit papaano, parte ka pa rin ng pamilyang ito. Pero wala ka man lang sariling lugar. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na panlalamig ang bomb-alot sa kanyang puso. Kasunod noon, bigla niyang naalala ang pag-alis mo. Ang malamig at puno ng pandidiri mong tingin mo. Bigla niyang naramdaman na ang lahat ng mga ginawa niya noon ay walang pinagkaiba sa ginawa nila. Samantala, ang iyong ina na si Qinwan ay walang tigil sa pag-iyak. Sa wakas, naintindihan na niya kung bakit unti-unti kang lumalayo sa kanila. Mula pa pala sa simula, hindi kanila tunay na tinanggap. Sa sumunod na sandali, pinigilan ni Qinwan ang kanyang mga luha. At biglang kinwestiyon ang mayordomo. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan kaagad? Pinagpawisan ng malamig si Wang Zuan at labis na kinabahan sa tanong. Ginang, utos po ito ng prinsipe. Ang tanging magagawa lang po namin ay ang sikretong protektahan ng kaligtasan ng unang senyorito. Nang marinig iyon, pinigilan ni Qinwan ang kanyang pag-iyak at malamig na tiningnan si Wang Yuan. Wang Yuan, ganito ka ba maging isang ama? O sadyang hindi mo kailanman itinuring na anak si Yaor? Agad na nakonsensya si Wang Yuan at mabilis na nagdahilan. Mahal, agad siyang pinutol ni Qinwan. Noon, sinabi mong iwanan si Yaor sa lungsod ng Lingtian. At hindi ako pumayag, pero ipinagpilitan mo pa rin gawin iyon. Sinabi mo pa na ang mga lalaki raw ng pamilya Wang ay hindi karapat-dapat magdala ng dugo ng mga Wang kung hindi marunong magtiis ng hirap. Naniwala ako sa mga kalokohan mong iyon. Kaya tuloy nagdusa ang anak ko sa labas ng 20 taon. Nitong nakaraang buwan, hindi pa ba sapat ang ipinakita niya? Dahil sa pagbabaliwala mo, sa pang-aapi mo, kaya siya tuluyang nawalan ng pag-asa sa atin. Bawat salita ni Qinwan ay direktang nagpamula sa mukha ni Wang Yuan sa hiya. Nagbago ang tono ni Qinwan at mapait siyang tumawa, model. May kasalanan din ako, hindi ko man lang napansin sa loob ng isang buwan, na hindi na pala siya umuuwi sa bahay. Masyado siyang naging abala sa mga usapin ng pamilya, at tuluyan ka ng napabayan. Sinasabi niyang pantay-pantay ang trato niya sa lahat, pero kahit gaano pa siya kabala, palagi niyang inaasikaso ang bunsong anak. Samantalang ang mga bagay tungkol sa iyo ay madalas niyang napapabayaan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natanto ni Qinwan ang kanyang pagkakamali. Habang si Wang Yuan naman, nakatingin sa nagagalit niyang asawa. Hindi malaman ang gagawin at dali-daling lumapit para pakalmayin ito. Mahal, kasalanan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Isang buwan nang tiniis ng batang yan pero hindi man lang nagsalita. Kung nagsabi lang sana siya agad, pababayaan ko ba siya? Ngunit biglang nanlamig ang tingin ni Qinwan at marahas siyang itinulak. Wang Yuan, hanggang ngayon ba naman, naghuhugas kamay ka pa rin sa responsibilidad mo? Kung bakit nagkaganyan siyaw ngayon? Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Tama siya, hindi ka karapat-dapat na maging isang ama. Pagkasabi nito, isang patak ng luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Malamig at walang emosyong nagpatuloy si Qinwan sa pagsasalita. Sige, magpakabayani ka. Aalis na rin ako. Mula ngayon, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Pagkasabi niya yon, ang figure niyang nakaputi ay bigla na lang naglaho na parang isang sinag ng liwanag. Lubusang nataranta si Wang Yuan. Hindi niya kailanman inakala na ang isang maliit na bagay ay haantong sa ganito. Sa loob lang ng isang araw, sabay siyang iniwan ng kanyang anak at asawa. Tila tumanda siya ng ilang taon sa isang iglap. Walang lakas na napaupo siya sa hagdanan. At sa mga sandaling iyon, ang kanina patahimik na si Wang Yang ay sa wakas nagsalita. Itay, pupuntahan ko po si inay para pag-aanin ang kanyang loob. Huwag po kayong mag-alala, saksihan niya ang buong pangyayari. Ngunit lalo lamang tumindi ang panlalamig sa kanyang puso. Kasalanan mo tong lahat, hayop kang Wang Yao ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mag-aaway sina itay at inay. Hindi magkakagulo ng ganito sa bahay. Simula nang bumalik ka, hindi na tumahimik ang pamilyang to. Nang tumingala si Wang Yuan at tiningnan ang kanyang laging ipinagmamalaking pangalawang anak na si Wang Yang. Sa wakas ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Napakaunawain at maalalahanin talaga ng anak niyang ito. Pero malinaw sa isip ni Wang Yuan, na kahit pa mapabalik niya ang kanyang asawa, hindi pa rin malulutas ang problema. Dahil hanggat hindi ka bumabalik, hindi siya mapapatawad ni Qinwan. Pero kailangan niya ba talagang magpakumbaba at humingi ng tawad sa iyo, na anak niya? Hindi iyon kayang gawin ni Wang Yuan. Isang taong buong buhay na naging mayabang. Maliban kay Qinwan, walang sino man ang nakapagpayuko sa kanya. Lalo na't ang kaharap niya ay ang sarili pa niyang anak. Saan ka naman nakakita ng amang humihingi ng tawad sa anak? Huminga ng malalim si Wang Yuan. At naramdaman niya ang matinding kabiguan. Napangiti siya ng mapait, tila wala sa sarili. Kalimutan mo na, hayaan mo munang mapag-isa ng ilang araw ang nanay mo. Kapag hamupa na ang galit niya, ako na mismo ang pupunta para sunduin siya. Pagkatapos, bigla niyang iniba ang usapan. Tumingin siya kay Wang Yang. Yang, magsisimula na ang Genius Conference ng 3,000 estado. Dapat ka nang maghanda, huwag mo nang alalahanin ang mga problema sa bahay. Bumalik ka na sa bundok Bulaw bukas.
Pagkasabi niyon, ngumiti ng malungkot si Wang Yuan at tahimik na naglakad papunta sa likod ng bulwagan. Ang kanyang anyo ay puno ng kalungkutan. Wala na ni Katie Ting na bakas ng aura ng isang walang kapantay na hari. Habang pinagmamasdan ang likod ng kanyang ama, tahimik namang ikinuyom ni Wang Yang ang kanyang mga kamao. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Wang Yao, hayop ka. Hindi kita palalampasin. At sa mga sandaling iyon, agad na kinumbinsi ng matanda sa pamilya Lian si Lian Yu na nasa tabi niya. Binibini, nasa kasagsagan pa rin ng galit ang prinsipe ngayon. Umuwi na muna rin tayo. Walang kaluluwa-luwa na tumango si Lian Yu. Iyusho, sa tingin mo hindi ba't naging sobra na ang ginawa ko noon? Tanong ni Lian Yu sa kanyang sarili. Habang inaalala ang lahat ng ginawa niya sa iyo noon, naging napakakomplikado ng kanyang nararamdaman. At kasabay nito, ikaw na umalis sa pamilya Wang, ay naglalakad ng walang patutunguhan sa mga kalye ng lungsod ng Lingtian. Habang tinitingnan ng kabiserang ito kung saan ka nanirahan sa loob ng 20 taon. Isang kakaibang pakiramdam ng pagiging dayuhan ang biglang sumagi sa iyong isipan. Huminga ka ng malalim, para tuluyan ng pakawalan ang nakaraan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa iyong mga labi. Pagulong mong sinabi sa sarili, ang likod na yumuko sa loob ng 20 taon. Ay oras na para muling ituwid. Matapos kumalma, sinimulan mong mabilis na suriin ang kasalukuyang sitwasyon. Ngayong umalis ka na sa pamilya Wang. Ang mga lugar na maaari mong puntahan, maliban sa sira-sirang bahay na iyon, ay ang banal na lupain ng Bat-ian na lamang. Ngunit ang banal na lupain ng Bat-ian ay hindi rin lugar kung saan ka maaaring magtagal. Dahil ang pinili mo ay ang buhay ng pinakamataas na demon god. Sa pangalan pa lang, alam mo na ang bagay na ito ay hindi para sa kabutihan. Ang pananatili sa banal na lupain ng Bat-ian ay magiging hadlang lamang sa iyong mga kilos. Kaya ang pinakamagandang paraan ay umalis dito. At tuluyang kumawala sa kulungang ito na pumipigil sa iyong tadhana. Nang maisip ito, hindi ka nagatubiling bumulong sa iyong isipan. Buksan ang gantimpala para sa baguhan ng buhay ng pinakamataas na demon god. Sa sumunod na segundo, isang malamig na boses mula sa system ang narinig. Binabati kita, host, sa pagkuha ng Supreme Demon Codex, ang Heaven Swallow ang Demonic Art, ang Supreme Sword Formula, ang One Sword Kills an Immortal, ang Supreme Divine Art, ang Free Roaming Wind Riding, ang Immortal Sword na Tianzai, at isang piraso ng Blood Weapon Peel. Ang sunod-sunod na anunsyo ng system ay nag-iwan sa iyong tulala at hindi makapaniwala. Agad na napako ang iyong tingin sa unang gantimpala. Sige, subukan muna natin ang Swallow ang Heaven Demonic Art. Sa isang iglap, kumislap ang isang pulang-pulang ilaw. Isang kakaibang kasulatan ang pumasok sa iyong isipan. Sa isang saglit lang, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa loob ng iyong katawan. Pumukulo ang lahat ng dugo sa iyong katawan. Ngunit habang nararamdaman mo ang pananalasa ng pulang-pulang ilaw sa iyong katawan, isang di inaasahang pagbabago ang naganap. Ilang sandali pa, ang kulay pulang enerhiya ay biglang nagtago sa iyong mga panloob na organo. Isang napakadalisay at matuwid na enerhiya mula sa kalangitan at kalupaan, ang biglang lumabas mula sa iyong katawan. Napakalakas na kapangyarihan, hindi ka pa nakakabawi sa iyong pagkagulat, nang bigla mong mapansin na may mali. Eka, system, baka naman nagkamali ka. Demonyo ako, ano tong bagay na ibinigay mo sa akin? Hindi kailanman nagkakamali ang system. Yan ang epekto ng Swallow ang Heaven Demonic Art. Hindi ba ito isang demonic art? Tuluyan ka ng nalito. Ibang-iba ito sa demonic art na nasa isip mo. Sa pagkakaalam mo, ang mga demon cultivator, di ba't may masamang aura sila? At napapalibutan ng itim na usok. Paano nangyari na sa isang iglap, naging isa ka pang dakilang santo? Mabilis na nagbigay ng sagot ang system. Ang mga pamamaraan at batas ay walang pinipiling mabuti o masama. Ang kabutihan at kasamaan ay nasa isipan lamang. Ang isang tunay na demon god ay hindi nagpapagapos sa anumang pamamaraan. Ang mahalaga lamang ay ang ganap na lakas. Yung mga iniisip mo, ay mga mababang uri at walang kwentang demon god lang. Ang mga gumagamit ng demonic techniques ay hindi nangangahulugang tunay na demonyo. At ang mga gumagamit ng banal na pamamaraan ay hindi rin palaging mabuti. Napakadirekta ng sagot ng system. Agad mong naunawaan, hindi mo mapigil ang bahagyang mapangiti. Isang demon lord na may katawang puno ng matuwid na enerhiya, ha? Hehe, mukhang magiging interesante to. Gusto ko yan. Malinaw na hinahamon ng system na ito ang lahat ng iyong paniniwala. Pero hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay, pagkatapos mong sanayin ang Swallow ang Heaven Demonic Art, bigla mong natuklasan, na tila na-activate na ang iyong talento bilang isang demonyong Diyos na uhaw sa dugo. Agad mong naalala, noong tinamaan ka ng isang palad ni Wang Yang hanggang sa samuka ka ng dugo. Sa sandaling nalisahan mo ang dugo, biglang lumakas ng ilang beses ang iyong kapangyarihan. Mukhang kailangan kong pag-aralan ng mabuti ang talentong ito ang dakilang aklat ng demonyo. Biglang pumasok sa isip mo ang dakilang aklat ng demonyo. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang pinakamataas na antas ng talentong ito. Ngunit, habang patuloy mong pinag-aaralan ng sining demonyo na lumalamon sa langit, bigla kang napasinghap sa gulat. Napakalawak pala ng nilalaman ng dakilang aklat ng demonyo na ito. Hindi lang ito naglalaman ng mga pamamaraan ng Dao, kundi pati na rin ang mga kakaibang sining ng alchemy mula sa mga lihim na landas. Pero nang makita mo ang mga race eta para sa mga tableta, natulala ka. Aba naman, ang paggamit ng dugo ng tao para gumawa ng tableta, talagang kakaiba. Pagkatapos, ibinaling mo ang iyong tingin sa kataas-taasang banal na sining. Espadang Pamatay Immortal, napakayabang na pangalan. Ibig sabihin ba nito, sa ilalim ng mga immortal, ako ang pinakamalakas? At laban sa isang immortal, isa sa isang palitan ng buhay.
Walang pag-aalinlangan, pinili mo agad itong pag-aralan. Sa isang iglap, lumitaw sa iyong isipan ang karingalan ng espadang yumanig sa mundo. Hindi masukat ang pagkamangha sa iyong puso. Nalaman mong ang espadang pamatay immortal ay binubuo lamang pala ng 3 atake. At ang ikatlong atake ay napakalakas. Ang kapangyarihan nito ay walang hanggan at walang kapantay. Kahit pa isang immortal ang bumaba mula sa langit, hihina ang kanilang liwanag sa harap nito. Ngunit dahil sa tindi ng kapangyarihan ng ataking ito, kapag ginamit mo ito, tiyak na mamamatay ka o malubhang masasaktan. Ito ay mas maihahalin tulad sa isang konseptual na espada. Sa kasalukuyan mong antas, imposibleng makontrol mo ito. Sa ngayon, ang kaya mo lang maunawaan ay ang kapangyarihan ng unang atake. Ang dakilang pader ng mga espada. Samantala, ang malaya't magaan na pagsakay sa hangin ay isang pamamaraan ng paggalaw. Tila nagmula pa ito sa sinaunang 10 rehiyon ng mga immortal, at nabuo mula sa mahikang kayamanan ng Kunpang. Bukod pa riyan, gantimpala rin mula sa sistem ang isang tableta ng luha ng dugo, isang sisipil, at isang immortal na espadang tinatawag na langit nung kasamaan. Matapos ang mahabang pag-iisip, napagdesisyonan mo pa ring maghanap muna ng ligtas na lugar. Mahalagang gamitin ang mga gantimpala mula sa sistem para mapalakas ang iyong kakayahan. Kaagad kang nakarating sa isang atiko sa gilid ng bangin. Hindi ka na nagdalawang isip, agad kang umupo sa sahig ng naka-4, at saka nilunok mo ng isang lagukan ang blood whip ang pil na iyon. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na enerhiya ng dugo ang sumabog sa loob ng iyong katawan. Agad kang namutla sa gulat. Ang tableta pa lang ito ay ginawa mula sa sariwang dugo ng isang makapangyarihang tao. At ang mas nakakagulat pa, sa tulong ng tabletang ito at ng talento ng Bloodthirsty Demon God, biglang tumaas ng husto ang antas ng iyong cultivation. Sa loob lamang ng isang araw, mula sa pagiging isang hamak na cultivator sa ika-7 antas ng Mountain Moving, bigla kang lumakas hanggang sa ika-5 antas ng Mountain Shaking. Ang mga antas ng cultivation sa mundong ito ay maaaring hatiin sa Mountain Moving, Mountain Shaking, Profound Finger, at Cavern Heaven. Will See, No Distance, Divine Treasury, Self-Slaying, at King Conformant. Ito ang 9 na dakilang kaharian na kilala sa mundo ng mga mortal. Ang iyong ama, si Wang Yuan, ay isang dalubhasa sa ika-9 na kaharian, ang King Conformant. Samantala, ang iyong ina ay isang sword cultivator sa ika-8 kaharian na may titulong Sword Immortal. Sa mundong ito, kapag naabot mo na ang King Conformant Realm, iyon na ang kasukdulan ng lakas para sa isang tao. Kung nanaisin pang humakbang pasulong, at maabot ang maalamat na ika-10 kaharian o maging ang ika-14 na kaharian, ang panahong gugugulin at mga pagsubok na pagdadaanan, ay hindi kayang isipin ng isang ordinaryong tao. Para sa mga ordinaryong tao, marahil ay imposibleng maabot ito sa buong buhay nila. Ngunit para sa iyo na mayroon ng system ngayon, ang mga maalamat na kahariang iyon ay hindi imposibleng paglabanan. Sa bisa ng Blood Whip ang pil, pagkatapos ng isang gabing pag-eensayo, ang iyong cultivation ay tuluyang naging matatag sa ika-9 na antas ng ika-2 kaharian. Pagsapit ng umaga kinabukasan, ganap mo ng kontrolado ang lakas ng katawang ito. Hindi lang umabot sa initial stage ang iyong free and unfettered wind control body technique, kundi pati na rin ang iyong sword annihilate sa mortal sword art ay umabot sa proficiency level. Bigla mong natuklasan na ang iyong kakayahang umunawa ay lumakas na parang gumagamit ka ng cheat. Posible kayang ang talento ng Bloodthirsty Demon God ay nag-a-activate sa tuwing umiinom ng dugo. Sa mga sandaling iyon, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa iyong pag-iisip. Pagkatapos noon, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto. Wang Yao, buksan mo ang pinto para sa akin. Napakunot ang noo mo. Siya na namang lintik na Chen Lingyo na yon. Siya ang direktang tagapagmana ng pamilyang Chen sa Lingtian City. Dati, buwan-buwan siyang pumupunta sa iyo para manghingi ng pera. Kapag hindi ka nagbigay, bubugbugin ka. Isa siyang nilalang na hinding-hindi mo kayang kalabanin. Huminga ka ng malalim. Isang malamig na ngisi ang lumitaw sa iyong mukha. At bigla mong binuksan ng malakas ang pinto. Bago ka pa man makakilos, isang malakas na sampal na may dalang masamang hangin ang papalapit na sa iyong mukha. Ngunit sa sumunod na segundo, hindi mo na malayang iniunat mo ang iyong kamay at hinawakan ito. At mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso. Nagulat ka rin sa iyong sarili. Hindi ka makapaniwala na naging ganito kabilis ang iyong reaksyon. Ang mga galaw ni Chen Lingyo sa iyong paningin ay parang kasing bagal ng isang lamok. Lintik na bata, naglalakas loob ka pang lumaban. Nang makita ni Chen Lingyo na nabigo ang kanyang atake, agad siyang nagalit ng husto. Itinaas niya ang kanyang binti at malakas na sumipa. Ngunit itinaas mo lang ng bahagya ang iyong tuhod. At para siyang sumipas sa isang pader na bakal. Agad siyang napasigaw sa sakit. Aray, ang sakit. Natulala si Chen Lingyo sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa iyo na hindi makapaniwala. Isa siyang cultivator na nasa ika-2 antas, unang baitang. Dati, para ka lang niyang pinipisang sisiw. Anong nangyayari ngayon? Paanong biglang lumakas ang batang to? Kinabahan siya, pero sa sumunod na segundo, bumalik ang kanyang kayabangan. Isang hamak na tao lang naman. Bakit naman ako matatakot sa kanya? Habang ikaw naman, tinitingnan mo ang mukha sa harap mo na kinamumuhian mo hanggang buto. Bahagyang tumaas ang sulok ng iyong mga labi. Ang 3 taong galit na kinimkim mo ay sa wakas ay may lalabas na. Isang nakakakilabot na pagnanasang pumatay ang lumabas sa iyong mga mata. Chen Lingyo, hindi ba't oras na para pagbayaran mo ang mga dati mong kasalanan? Magbayad, ikaw lang. Puno ng pang-aalipusta ang mukha ni Chen Lingyo habang hinihilot ang nananakit niyang binti. Makinig ka sa sasabihin ko. Lumuhad ka sa harapan ko ngayon din at humingi ng tawad. Baka sakaling patawarin pa ng binatang to ang buhay mo.
Ang agwat nating dalawa ay itinakda na mula pa noong isinilang tayo. Kahit anong pagpupumiglas mo, isa ka pa ring hamak na langgam. Agad na nagkumpulan ang mga disipulo sa paligid. Nakiusyoso sa gulo, nang makitang dumarami ang tao. Lalong yamabang si Chen Lingyo. Sa harap ng lahat ng tao, dinuro kanya sa ilong at sumigaw. Sa mga mata ko, isa ka lang laruan na pinaglilibangan ko. Pagkasabi nito, nagulat ang lahat. Nandito na naman yang gagawang si Chen Lingyo para mangapi. SHHH, hinaan mo ang boses mo. Baka mapahamak ka sa sinasabi mo. Ngunit bigla ka nalang ngumisi ng malamig. Paano kung ayoko? Anong sabi mo? Agad na nagbago ang itsura ni Chen Lingyo, handa nang pumatay. Pero, ngumiti ka lang na tila ng asar. Akala mo ba kung sino kang dakila? Gago, hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi. Isang malutong na kalabog ang umalingaw-ngaw. 3 taon kang nagtimpi, ngayong araw, ayaw mo nang magpigil pa. Sa isang sampal na yun, inilabas mo ang lahat ng galit na kinimkim mo sa loob ng 3 taon. Para siyang saranggolang naputulan ng tali. Tumilapon siya ng mahigit 10 metro dahil sa sampal mo. Agad siyang dumura ng dugo. Humalakhak ka ng malakas. Biglang sumabog mula sa iyong katawan ng isang walang kapantay at nangingibabaw na dakilang aura ng katwiran. Isang mabilis na hakbang lang at nasa harapan ka na niya. Nagkagulo ang lahat ng tao sa paligid. Sobrang bilis, hindi ko makita. Diyos ko, paanong tumaas ng ganito kabilis ang lakas niya? Di ba tiyan ang dakilang aura ng katwiran ng langit at lupa? Ano, hindi ba tiyan ang kapangyarihan na tanging ang mga banal na iskolar lang ng mundo ang mayroon? Buong diin mong tinapakan ng iyong paa si Chen Lingyo. Nagpumiglas siya ng husto, pero wala itong silbi. Tinapakan mo sa harap ng napakaraming tao. Agad na nagkulay ube sa galit at hiya ang mukha ni Chen Lingyo. Sumiklab ang pagnanasa niyang pumatay. Gago, naghahanap ka ng kamatayan. Pero, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Isa na namang malakas na sampal ang pinakawalan mo sa kanyang mukha. Agad na namaga ng husto ang kabilang pisngi niya. Para siyang ulo ng baboy. Malamig kang nagsalita. Sige, magingay ka pa. Tutal, wala ka namang balak na magtagal dito. Kailangan mong magwala bago ka umalis. Kung hindi ka magagalit, aakalain nilang isa kang duwag. Kasunod nito, kinalagad mo si Chen Lingyo papasok sa silid. Sa isang malakas na kalabog, sumara ng mahigpit ang pinto. Tanging ang mga nakakapangilabot na sigaw na lang ang maririnig mula sa loob. Pinagpawisan ng malamig ang mga tao sa labas nang marinig ito. Diyos ko, nababaliw na ang lalaking yan. Ang lakas ng loob niyang bugbugin ng ganito si Chen Lingyo. Kapag nalaman ito ng pamilya Chen, malamang ay wala na siyang lugar sa sagradong lupain na ito. Sa gitna ng mga tao, nakaramdam ng masamang pangitain ang ilang alipores ni Chen Lingyo. Kaya dahan-dahan silang tumakas para magtawag ng tulong. Samantala, sa kabilang dako, sa loob ng Tingqiao Sword Pavilion, isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang mag-isang nakaupo sa tore. Siya ang ama ni Qin Wan, si Qin Changfeng. Minsan niyang pinabagsak ang 14 na estado gamit lang ang kanyang espada. Isa siyang kinatatakutang tao na kahit si Wang Yuan ay kailangang magbigay galang at tawaging biyenan. Nang mga sandaling iyon, nakita niya ang pagbabalik ng kanyang anak na si Qin Wan. Pero namumugto ang mga mata nito. Halatang kagagaling lang sa matinding pag-iyak. Agad na nanlamig ang aura ni Qin Changfeng. Inapi ka ba ng gagawang si Wang Yuan? Nang makita ni Qin Wan ang kanyang amang puti na ang buhok. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Itay, patawarin niyo po ako. Nagbalik na po ako para makita kayo. Ngunit habang umiiyak, isang nakakagulat na salita ang binitawan ni Qin Wan. Itay, nagkamali po ako. Itinaboy po ni Wang Yuan ang ating yaor. Nang marinig ito, sumiklab sa galit si Qin Changfeng. Walang hiya, ang lakas ng loob niyang apihin ang anak ko. Pero sa sumunod na segundo, bigla siyang natigilan. Teka, sino si Yaor? Alaga mo bang lalaki yan? Pinigilan ni Qin Changfeng ang kanyang galit. Sabihin mo muna sa akin kung sino itong si Yaor. Paano siya pinalayas ni Wang Yuan sa bahay? Doon na umiyak si Qin Wan at isinalaysay ang lahat. Ngunit nang marinig ni Qin Changfeng ang buong kwento, biglang nang itim ang kanyang mukha sa galit. Bigla siyang tumayo, hindi na mapigilan ang kanyang puot. Nagpakagago si Wang Yuan, pati ba naman ikaw nagpadala sa kanya? Ang lakas ng loob ninyong iwanan ng isang 3 taong gulang na bata sa kalye. 20 taon na hindi nyo man lang inalam ang kalagayan niya. Halos hindi makapaniwala si Qin Changfeng. Ang dati niyang matalino at mautak na anak. Paanong naging ganito katanga? Dahil lang sa takot na mapagplanuhan ng masama, iiwanan mo ang sarili mong anak. Paano kung walang umampon sa kanya? Ibig sabihin ba nun, pababayaan nyo na lang siya? Mga walang hiya kayo. Kung wala kayong oras, bakit hindi nyo siya ibinigay sa akin? At ang idadahilan nyo pa ay para daw sanayin siya. Mayroon bang mga magulang na tulad ninyo sa buong mundo? Sa loob ng daan-daang taon, ito ang unang beses. Nanginginig sa takot si Qin Wan. Hindi man lang siya makaimik. Tay, nagkamali po ako. Gusto na ni Yaor na putulin ang ugnayan niya sa atin. Ano po ang dapat kong gawin? Labis ang pighati ni Qin Wan. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Qin Changfeng. 20 taon ng palaboy-laboy ang batang yan sa labas. Natural lang na may hinanakit siya sa puso. Nang sa wakas ay naiuwi ninyo siya. Hindi ninyo man lang inisip na bumawi. Sa halip, araw-araw nyo pang pinagsusungitan. Kaya kung gusto na niyang itakwil kayo, kayo rin ang nagtulak sa kanya na gawin yan. Pilit na pinigilan ni Qin Changfeng ang kanyang galit. Noon niya lang nalaman na mayroon pala siyang sariling apo. Tiningnan niya ang kanyang umiiyak na anak. At ito ang unang pagkakataon na nagalit siya rito. Isa, umalis ka. Hindi kita ituturing na anak na hindi alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Tuluyan ng natarante si Qin Wan. Agad siyang lumuhad para aminin ang kanyang pagkakamali.
Ama, alam ko na po talagang nagkamali ako. Hindi ko po dapat ganoon ang pakikitungo kay Yaor. Habang tinitingnan ng tapat na pagsisisi ng kanyang anak, sa huli ay lamambat din ang puso ni Qin Changfeng. Tutal, siya lang naman ang kaysa isa niyang anak na babae. Ngunit mahirap pa rin pawiin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Isang marahang galaw ng kanyang kaliwang kamay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang buong Tingqiao Lake ay lumikha ng mga dambuhalang alon. Pagkatapos ilabas ang galit, saka lang siya kumalma. Dahil alam nyo na ang pagkakamali nyo, dapat kayong magpakumbaba. Personal kayong humingi ng tawad sa kanya. Ngunit nang mapag-isip-isip niya, naramdaman ni Qin Changfeng na hindi ito tama. Dahil sa galit mo sa kanila ngayon, ang pagpunta mo roon, Qin Wan, ay lalo lang magpapalala ng lahat. Sa pag-iisip nito, nagbuno ang kalooban ni Qin Changfeng. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Hayaan mo na, ako na lang mismo ang pupunta. Anak, tandaan mo ito. Hindi Diyos ang iyong ama. Hindi ko laging kayang ayusin ang mga gulong ginagawa ninyo. Pagkasabi nito, tila nangilid ang luha sa mga mata ni Qin Changfeng. 1,000 taon na siyang nananatili sa ika-9 na antas. At kitang-kita na malapit nang maubos ang kanyang buhay. Ngunit habang tinitingnan ng kanyang anak na para pa ring isang bata, paano siya mapapanatag? Lihim na nagsisi si Qin Changfeng. Kung nagmatigas lang sana siya noon at ikinulong ang anak sa tahanan ng espada. Marahil ay hindi mangyayari ang gulo ngayon. Ama, lalabas po kayo mula sa inyong pag-iisa. Gulat na tanong ni Qin Wan. Ngumisi ng malamig si Qin Changfeng. Kung sa inyo lang ako aasa, baka habang buhay niyong hindi makita ang anak mo. Ilang daang taon na akong hindi umaalis sa Sword Pavilion. Para sa apo kong hindi ko pa nasisilayan. Ano naman kung sirain ko ang aking panunumpa? Pagkasabi pa lang niya nito, ikinumpas ni Qin Changfeng ang kanyang kamay. Ang tubig sa buong lawa ay biglang kumulo. Isang banal na espada ang sumambulat mula sa tubig. Ang alingaw ng espada ay umabot sa daan-daang milya. Libu-libong espada ang sabay-sabay na tumunog. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga sinaunang nilalang na 100 taon nang nag-iisa ay biglang nagising. Anino ng peach blossom na bumabagsak, lumilipad na banal na espada. Pagtaas ng alon sa dagat na jade, nakatagong plotang jade. Iyan ang banal na espada ng peach blossom. Hindi ba't nanumpa siyang hindi lalabas hanggat hindi niya naiintindihan ang sukdulang pamamaraan ng espada? Hindi na siya lalabas sa mundo. Huwag mong sabihing nagtagumpay na siya. Kasabay nito, sa loob ng Lingxi Courtyard sa sagradong lupain ng Wutian. Gamit ang pinakamatinding paraan, sunod-sunod mong sinasaksak si Chen Lingyo. Ngunit sa gitna ng walang katapusang pagpapahirap na ito, nagulat ka nang matuklasan mo, na ang mahiwagang sining ng paglamon sa kalangitan ay mabilis na umiikot. Ang iyong lakas ay mabilis ding tumataas na parang baliw. Sa loob lamang ng ilang minuto, hindi inaasahang nakalagpas ka na naman sa isang maliit na antas, at naabot mo ang ganap na ikalawang antas. Samantala, si Chen Lingyo ay matagal nang nawala sa katinoan dahil sa pagpapahirap. Wang Yao, kung may bayag ka, patayin mo na ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong dudurugin kita ng pira-piraso. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig. Ang nakasarang pinto ay dinurog ng isang sipa. Isang binatang may malamig na mukha ang pumasok na puno ng galit at balak pumatay. Hampas lupa, ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Iwinasiwas ni Chen Siyuan ang kanyang espada para umatake. Ang lakas ng isang eksperto sa ikatlong antas ay biglang sumabog. Bigla kang nagulat, umatras ka para iwasan ang nakamamatay na atake. Pero nang makita mo kung sino ang dumating, napangiti ka. Nag-aalala pa naman ako na hindi kita mahanap. Kusa ka pang lumapit sa akin. Bago at lumang mga atraso, lahat yan ay babayaran mo ngayon. Ang talento ng Diyos ng demonyong uhaw sa dugo ay nagtulak sa iyo sa sukdulang kabaliwan. Kakalag lang ni Chen Siyuan sa mga tali ni Chen Lingyo. Agad na sumigaw sa galit si Chen Lingyo. Kuya, patayin mo siya. Pahirapan mo siya hanggang sa hilingin niyang mamatay na lang. Pero bago pa man kumilos si Chen Siyuan, nauna ka ng kumilos, napakabilis, labis na nagulat si Chen Siyuan. Sa kanyang lakas sa ikatlong antas, anino mo na lang ang kaya niyang makita. Sa sumunod na segundo, ang iyong palad, na puno ng 3 taon ng puot. Buong lakas na hinampes ang kanyang dibdib. Agad na tumilapon si Chen Siyuan at buong lakas na tumagos sa pader. Sa sandaling pagguho ng pader, agad na nagkagulo ang mga manunood. Diyos ko, pati si Chen Siyuan ay naglakas loob siyang saktan. Gusto na ba niyang mamatay? Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay, itong si Chen Siyuan ay isang eksperto sa Third Realm. Paanong natalo siya sa isang hampas lang nito? Pero sa mga oras na ito, wala kang pakialam doon. Naramdaman mong may ilang malalakas na presensyang papalapit. Kailangan mong tapusin ito kaagad. Lubos na natarante si Chen Lingyo. Pinanood kanyang maglakad papalapit, hakbang-hakbang. Ang mga titig na iyon ay malamig, masama, at puno ng hanggarang pumatay. Ang itsura mong walang pakialam sa kahihinatnan ay para kang isang mabangis na hayop na nazukol. Sa loob ng 3 taon, tiniis mo ang lahat ng pang-api. Handa ka pang ang maging sunod sa Niren sa kanila. Pero ang nakuha mong kapalit ay walang katapusang kahihiyan. Dahil sa kanilang mga mata, isa ka lang langgam na kahit kailan ay kaya nilang durugin. Pero ngayon, dumating na rin sa wakas ang bangungot para sa kanila. May huli ka pa bang habilin? Isang malamig na boses na tila hatol ng kamatayan. Sobrang takot na si Chen Lingyo pero sumigaw pa rin siya ng may paghamon. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang patayin ako. Kapag namatay ako ngayon, hindi ka naaabutin ng bukas. Pero hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Isang guhit ng enerhiya ng espada ang biglang humiwa. Nanlaki ang mga mata ni Chen Lingyo. Isang linya ng dugo ang biglang lumitaw sa kanyang leeg. Diretsong bumagsak ang kanyang katawan. Hanggang sa kamatayan, hindi siya makapaniwalang naglakas loob ka talagang gawin iyon.
Nasaksihan ng kita tayo pa lang na si Chen Siyuan ang lahat at tuluyan siyang natigilan. Pinatay mo ang kapatid niya sa mismong harapan niya. Ang mas nakakatakot pa, pagkatapos mong pumatay, ang iyong tingin ay nakatutok na ng mariin sa kanya. Nakaramdam ng masamang kutob si Chen Siyuan. Walang oras para magluksa, tumalikod siya para tumakas. Nagsisisi siyang naging sobrang kampante siya. Hindi man lang siya nagdala ng kahit sinong bantay. Pero hindi pa siya nakakalipad ng 100 metro model. Isa pang enerhiya ng espada ang muling sumugod mula sa ibaba at agad siyang tinamaan. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Chen Siyuan. Tila isang saranggolang naputulan ng PC, bumagsak siya mula sa himpapawid, tuluyan nang nawalan ng buhay. At sa sandaling iyon, bigla kang napasinghap sa pagkabigla. Ang iyong cultivation level ay biglang tumaas sa Zenji 2nd grade. Agad mong naunawaan ang tunay na gamit ng Heaven Swallow ang demonic art. Ito pala ay ang pagsipsip ng kapangyarihan ng iba. Nang walang anumang ingay, ay tuluyan na niyang sinipsip ang lakas ng magkapatid na Chen. Bago ka pa man makadama ng kasabikan, ang kalangitan ay binalot ng makakapal na ulap at ang dagandong ng kulog ay nakakabingi. Ilang malalakas na presensya ang papalapit ng papalapit. Wala ka ng oras para mag-isip pa at agad kang lumapit para kolektahin ang mga nadambong. Pagkatapos ay lumundag ka, at tumalon sa napakalalim na bangin sa iyong likuran. Wala pang 5 minuto, ang kalawakan ay nabaluktot, isang elder mula sa Heaven Mending Sect ang bumaba. Nang makita ang bangkay sa lupa, nag-aapoy siya sa galit. Sinong may gawa nito? Ang nakakatakot na presyon ay nagpahirap sa paghinga ng lahat. Isang tao ang nanginginig na sumagot, si Wang Yao, napakunot noo si Law Enforcement Elder Li Yunfeng. Pamilyar na pamilyar siya sa pangalang iyon. Sa nakalipas na 3 taon, madalas siyang napagbibintangan at napaparusahan para sa iba. Alam na alam niya ang katotohanan. Ngunit ganoon talaga kalupit ang mundong ito. Kung wala kang impluwensya o sinasandalan, api-apihin ka lang talaga. Sa sandaling iyon, kumidlat at dumagundong sa kalangitan. Ilang matatandang nakaitim ang bumaba mula sa langit. Isang malamig na Hungarian pumatay ang agad na bomb alot sa buong Lingxi. Sino ang nangahas na pumatay sa disipulo ng aming pamilyang Chen? Nang makita ni Li Yunfeng kung sino ang dumating, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang dumating ay walang iba kundi ang tagapagtanggol ni Chen Siyuan. Ang pinakamalakas na eksperto sa martial realm, si Chen Yu. Ang taong ito ay hindi kilala dahil sa kanyang cultivation, kundi dahil sa kanyang kalupitan at kawalan ng awa. At sa sandaling iyon, ang sip-sip ni Chen Lingyu ay gumapang at tumakbo papalabas. At pinalaki pa ang kwento nang sabihin niya ang mga nangyari. Nang marinig ni Chen Yu ang pangalan mo, sumambulat ang kanyang matinding galit at Hungarian pumatay. Ang lakas ng loob mo. Gusto kong mamatay siya nang walang disenteng libing. Sa isang malakas na sigaw, iniutos niya, habulin niyo. Buhay man o patay, iharap niyo siya sa akin. Ipapatikim ko sa kanya kung ano ang kabayaran ng pagkalaban sa pamilyang Chen. Pagkasabi pa lang nito, ilang aninong itim ang biglang naglaho. Diretsong tinungo ang direksyon kung saan ka tumalon sa bangin para habulin ka. Samantala, sa mansyon ng pamilyang Chen, natanggap din ng kasalukuyang pinuno ng angkan na si Chen Yu ang balita ng pagkamatay. Ang mesang gawa sa 100 taong gulang na kahoy ng peras ay agad niyang pinasabog sa isang hampas lang. Ang matandang ito na daan-daang taon nang hindi nagagalit. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay nagdidilim sa galit na parang may paparating na bagyo. Isang hamak na mangmang, naglakas loob na patayin ang anak ko. Sumigaw siya ng utos, halugugin ang buong syudad. Dalhin niyo siya sa akin. Ako mismo ang papatay sa kanya. Sa gitna ng ilang nalupain, ginamit mo ang iyong abilidad na maglakbay na parang hangin, para desperadong iwasan ang pagtugis ng mga taga-pamilyang Chen. Pero dahil sa tinamumong atake mula kay Wang Yang kanina, at matapos ang isang araw at isang gabing pagtakas, ang iyong katawan ay nagsisimula ng bumigay. Habang tumatakbo ka ng walang tigil, galit mong minumura ang system. Buwisit na system. Anong klaseng ultimate demon god ito? Mukha na akong basang sisiw nito, At ngayon, nasa ikalawang antas ka lang ng Zenji. Ang iyong spiritual energy ay hindi na magtatagal. Hindi magtatagal, mahuhuli ka rin nila. Kapag nahuli ka, walang katapusang pagpapahirap lang ang naghihintay sa iyo. Bahala na, kayo ang nagtulak sa akin dito. Sa bingit ng kawalan ng pag-asa, buong tapang mong inilabas ang isang mangkok ng sariwang dugo. Iyon ang dugo ni Chen Lingyu. Iniis mo ang lanza at nilagok mo ito ng isang inuman. Sa isang iglap, ang iyong mga mata ay biglang namula. Ang kapangyarihan sa loob mo ay nagsimulang kumulo ng husto. Na-activate ang Bloodthirsty Demon God, talent. Ang iyong lakas ay biglang tumaas ng ilang beses. Diretsyong umakyat sa nakakatakot na ikatlong antas ng ika-4 na realm. Talagang gumagana, bigla kang huminto sa pagtakbo. Sa isang talon, iniwasan mo ang kidlat. At agad na binunot ang iyong espadang immortal. Ang humahabol sa iyong si Chen Yu ay napapreno sa gulat. At hindi makapaniwalang tumingin sa iyo. Paano biglang lumakas ng ganito ang batang ito? Paano siya nagkaroon ng ganyang espada ng immortal? Kasunod nito, agad na bumakas sa kanyang mga mata ang kasakiman. Malakas siyang sumigaw, Wang Yao, sumuko ka na. Baka maawa pa ako at iwanan kong buo ang bangkay mo. Nararamdaman mo ang rumaragasang lakas ng libu-libong espada sa loob mo. Sa isang iglap, para kang nabaliw. Buo, sira ulo ka ba? Kung matapang ka, sugod. Tingnan natin kung hindi kita katayin. Sa halip na patuloy na tumakas para mabuhay, mas mabuting ibuhos ang lahat at lumaban. Pero malinaw sa'yo, kahit pa may angking talento ka, malaki pa rin ang agwat ng kapangyarihan yon ng haklubang yon. Kailangan mong ibuhos ang lahat sa isang hiwang ito, walang atrasan. Halika, matandang hakluban, ipakita mo sa akin ang kaya mo. Agad na hinugot ang Heavenly Evil Sword. Sa isang sandali, isang nakakayanig na sword chi ang humagupit mula sa kalangitan.
Namilog ang mga mata ni Chenyu, at bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Anong klaseng teknik ng espada to? Hindi ko akalain na ganito ito kalakas. Hindi niya talaga inaasahan, na hindi lang pambihirang kayamanan ang taglay mo, kundi pati na rin ang isang nakakatakot na teknik ng espada. Sa isang iglap, lalong tumindi ang kasakiman sa kanyang mga mata. Sige, bata, dahil hinahanap mo ang kamatayan mo. Pagbibigyan na kita. Sa isang saglit, dumating ang nakakatakot na bigat mula sa kapangyarihan ng isang peak martial realm expert. Dahilan para halos hindi ka na makahinga. Ngunit nailabas na ang atake ng espada, at wala nang atrasan. Ginamit mo ang iyong buong lakas at ibinagsak ang espada. Ang buong paligid sa layong ilang 10 milya ay marahas na nayanig. Kahit ang hangin ay nabaluktot dahil sa tindi ng yumanig. Noon lang napagtanto ni Chenyu kung gaano talaga kalakas ang ataking iyon. Ang sword shi ay direktang tumagos sa kanyang harang. Isang hiwa ang tumama sa kanyang braso. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pagkatagpas ng kanyang braso mula sa katawan. Nagpakawala siya ng isang nakakabinging sigaw sa galit at sakit. Papatayin kita. Walang tigil na bumagsak ang rumaragasang kulog mula sa kalangitan. Ibinuhos mo ang lahat ng iyong lakas sa pag-iwas. Pero sa sandaling iyon, nagulat ka at natuwa nang matuklasan mong naka-breakthrough ka na naman. Matapos mong tagpasin ang kanyang braso, model, biglang umarangkada ang Heaven Swallow ang demonic power. Diretso itong umabot sa ikatlong antas ng Profound Finger. Ngunit, naubos din ng ataking ito ang lahat ng iyong lakas espiritual. Habang papalapit ang tulong mula sa pamilyang Chen, wala ka nang matatakbuhan, nagmatigas ang iyong puso at bigla kang tumalon. Muli kang tumalon ng diretso sa walang katapusang bangin sa iyong likuran. Sa sandaling pagtalon mo, ilang mga anino ang lumitaw sa gilid ng bangin. Tumalon siya sa bangin ng mga kaluluwang ligaw. Anong gagawin natin? Bababa ba tayo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Isa yang ipinagbabawal na lugar para sa mga buhay. Habang nag-aalangan ng lahat, ang putol ang bisig na si Chenyu ay nagpakita ng mabagsik na tingin. Ako ang bababa para hanapin siya. Kahit na kailangan kong halughugin ang kailaliman ng lupa, hahanapin at ilalabas ko pa rin siya. Pagkasabi niyon, naging isa siyang guhit ng liwanag, at sumugod sa gitna ng hamog ng bangin. Nagkatinginan na lang sa isa't isa ang mga naiwan. Para sa ilang daang spirit stones lang kada buwan, bakit isusugal ang buhay? Samantala, ang mga tauhan ng pamilyang Chen ay nasa bangin na. Naglatag na sila ng bitag na hindi matatakasan sa bungangan nito. Basta't maglakas loob kang lumabas, siguradong hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka pa. At sa mga oras na ito, hirap kang gumagalaw sa loob ng bangin ng mga kaluluwang ligaw. Ang naririnig mo ay mga nakakapangilabot na panaghoy. Ang iyong kamalayang espiritual ay nahaharangan. Hindi mo na maramdaman ang iyong paligid. Hindi mo mapigil ang magreklamo sa iyong isipan. Buwisit na system, yung ibang mga napupunta sa ibang mundo, ang astig ng buhay, laging bida. Bakit ako naging parang asong pagala-gala? Ang landas patungo sa pagiging isang demon god ay mahaba at puno ng mga balakid. Naniniwala akong malalampasan mo yan. Ngumiti ka ng mapait ngunit wala kang kahit katiting na pagsisisi. Kaysa sa habang buhay na maging isang duwag, mas pipiliin mo pang maging isang mandirigma sa loob ng isang minuto. Sawa ka na sa 3 taon ng kahihiyan. Ang tanging inaalala mo ay kung sakaling hindi ka mahanap ng pamilyang Chen. Baka sa mga kaibigan mo pa nila ibunton ang kanilang galit. Habang patuloy ka sa pagbagsak, nararamdaman mong pabigat ng pabigat ang masamang aura sa lugar na ito. Ngunit, ang nakapagtataka, ang masamang aura na ito, na kayang sirain maging ang kaluluwa. Tila hindi ka man lang naapektuhan. Sa halip, naging komportable pa ang pakiramdam mo. Ito na kaya ang epekto ng Heaven Swallow ang demonic art. Hindi mo ito moari, pero malinaw sa'yo, na hindi ka dapat magtagal sa lugar na ito. Kailangan mo munang humanap ng lugar para magpagaling. Ngunit, sa sandaling handa ka nang umalis, isang napakalamig at masamang enerhiya ang biglang tumutok sa'yo. Ano yon? Sa kadiliman, sunod-sunod na pares ng mga matang kulay dugo ang masamang nakatitig sa'yo. Shit, bakit ang daming undead dito? Sa sobrang takot ay nanindig ang iyong balahibo, kaya tumalikod ka at tumakbo kaagad. Ang mga nakakapangilabot na tawa mula sa iyong likuran ang lalong nagpatindig ng iyong mga balahibo. Tumakbo ka ng napakalayo, sa iyong pagmamadali, napasok ka sa isang makitid na siwang. Matapos maglakad ng ilang hakbang pa, isang malawak na tanawin ang bumungad sa'yo. Isang paraiso sa loob ng kuweba ang lumitaw sa iyong harapan. Ngunit ang mas ikinagulat mo ay ang mga kakaibang halamang tumutubo sa loob. Ang mga ito pala ay 9-leaf chonglo at ghost grass. Ayon sa nakasulat sa Heaven Swallow ang Demonic Codex, ang dalawang mahalagang halamang ito ay mga makamandag na halaman mula sa Land of Nine Nether Profound Malevolence. Naglalaman ang mga ito ng napakatinding kapangyarihan. Bagamat ang mga ito ay sobrang nakakalason, kapag isinama sa iba pang mahalagang halaman para gawing alak, hindi lang nito kayang itaas ang antas ng iyong kapangyarihan. Isa rin itong pambihirang alak na halos imposible nang mahanap sa mundo. Tiningnan mong muli ng maigi. Ang buong kuweba pala ay puno ng mahigit 10,000 halaman ito. Wow, jackpot to. At sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang narinig mula sa pasukan. Nanlamig ang iyong tingin at isang immortal sword ang biglang lumitaw sa kamay mo. Ang daming undead. Sayang naman kung hindi ko sila pakikinabangan. Isang nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip mo. Nagkataon na may paraan sa Heaven Swallow ang Demonic Codex para gumawa ng Human Emperor Banner. Hindi mo napigil ang mapang isi ng may masamang balak. Sa angas kong to, kailangan ko ring magkaroon ng Human Emperor Banner para paglaruan, di ba? Ngunit sa mga sandaling iyon, isang nakakapangilabot na sigaw ang narinig. Isang undead ang biglang pumasok mula sa siwang. Bago pa man ito makita ng malinaw ang sitwasyon,
Sa isang hataw lang ng espada, tinaga mo siya. Ang malakas na enerhiya ng espada ay agad siyang hinati sa dalawa. At sa sandaling iyon, bigla mong napagtanto. Ang dalisay at matuwid na enerhiya sa loob ng iyong katawan ay siyang pangontra pala sa mga masasamang espiritong ito. Ang demonic art of spring ay may kakayahang supulan ang kanilang mga kaluluwa. At ang pinakagulat mo sa lahat, ang dati mong naubos na lakas espiritual ay nanambalik matapos pumatay ng undead. Ang Tianzai sword ay walang awang sinisipsip ang kanilang lakas. Mas lalong nagiging kapana-panabik to. Anong ipinagbabawal na lugar ng buhay? Malinaw na ito ang personal kong training ground. Kaya naman, hindi ka na nagpigil pa. Dala ang Tianzai sword, dirdiretso kang sumugod para pumatay. Sa sandaling sumabog ang dalisay at matuwid na enerhiya mo. Lahat ng undead ay natigilan. Nababaliw na ang taong to. Sinusugod niya tayo. Sa sumunod na segundo, libo-libong undead ang sabay-sabay na sumugod sa'yo. Ngunit sa tuwing malapit na sila sa'yo, bigla silang tinatalsik ng isang hindi nakikitang lakas. Para kang isang Diyos ng kamatayan. Nagsimula ka ng walang katapusang pagpaslang sa makipot na daanan. Habang patuloy ka sa pagpatay, lalo kang nagiging mas mabangis. Mabilis ding tumataas ang iyong cultivation level. Sa loob lang ng kalahating oras, umabot ka na sa ikalimang antas ng Zenji. Nakalagpas ka agad sa 2 minor na level. Pakiramdam mo, kung haharapin mo ulit ngayon si Chen Yu. Kahit hindi mo siya mapatay, hinding-hindi ka na magiging kaawa-awa tulad ng dati. Ngunit ang talento ng Bloodthirsty Demon God ay may isang malaking kapintasan. Kailangan mo munang dumura ng sarili mong dugo, o uminom ng dugo ng iba. Hindi pwede, sobrang nakakadiri naman ito. Habang pumapatay ka ng mga halimaw, napaisip ka. Hindi naman pwedeng bago lumaban, kailangan ko munang dumura ng 3 kilo ng dugo, di ba? Biglang, may pumasok sa isip mo. Tama, pwede naman akong gumawa ng alak. Pwede mong ihalo ang dugo ng tao sa alak para i-refine ito. Pagdating ng laban, ilalabas ko lang at iinom ng isang lagok. Diba't babalik agad ang buo kong lakas. Pero saan naman ako hahanap ng dugo ng tao? Hindi naman pwedeng galing sa sarili ko, di ba? Umiling ka, kailangan mo pa itong pagplanuhang mabuti. Ngunit ang hinding-hindi mo inaasahan. Sa isang kalaliman na ilang 10 li ang layo, si Chen Yu ay nagmamadaling papunta sa direksyon mo. Sa sandaling ito, kaawa-awa ang kanyang itsura. Putol ang isa niyang braso. Kailangan pa niyang labanan ang atake ng masamang enerhiya at ng mga kaluluwang patay. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang banal na espada na hawak mo, ang kanyang mga mata ay nagiging sobrang determinado. Makuha ko lang siya, mapapasakin na ang banal na espada. Ang kasakiman ang nag-uudyok sa kanya. Ipinaparamdam sa kanya na sulit ang panganib na ito. Sa kanyang paningin, matagal nang naubos ang iyong espiritual na enerhiya. Sa oras na mahanap ka niya, para ka nalang isdang nahuli sa lambat. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay nakarating siya sa labas ng yungib kung nasaan ka. Ang isang sagradong lugar ay tiyak na may pambihirang kayamanan. Agad nananabik si Chen Yu. Inakala niyang sinuwerte siya ng husto. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, ang libu-libong kaluluwang patay na nakaharang sa bunganga ng kuweba ay sabay-sabay na lumingon. Ang kanilang mga mata na kulay dugo ay nakatitig ng husto sa kanya. Napalunok si Chen Yu. Agad na tumulo ang malamig niyang pawis. Sa sumunod na segundo, ang libu-libong kaluluwang patay, na parabang nakakita ng pinakamagandang dilag, ay sumugod sa kanya na may nag-aalab na mga mata. Mabilis na kumilos si Chen Yu. Agad na bumalat sa kanyang katawan ng isang makapangyarihang kidlat na anteng-anteng. Sunod-sunod na gumuhit ang kidlat. Agad na pumatay ng ilang dosenang kaluluwang patay. Ngunit sa likuran niya, mayroong walang katapusang agos ng mga kaluluwang patay na dumarating. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Hindi niya inakala na ganito siya kamalas. Natsyempuhan pa niya ang isang kawan ng mga kaluluwang patay. Wang Yao, dudurugin kita ng pira-piraso. Ang galit na sigaw ni Chen Yu, kasabay ng kulog at kidlat, ay umalingaw sa buong kalaliman. Samantala, ikaw na abala sa pagpatay ng mga kalaban sa loob ng kuweba ay nagtataka. Kakaiba parang may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Nag-iisip ka sa iyong sarili. Bakit biglang tumahimik sa labas? Anong nangyari sa mga kaluluwang patay na iyon? Hindi ba't kanina lang ay hinahabol nila ako para patayin? Bakit biglang nawala ang mga kalaban? Kaya dahan-dahan mong inilusot ang iyong ulo palabas ng kuweba. Ngunit sa sumunod na segundo, natulala ka sa nakita mo. Ilang daang metro lang ang layo. Isang kahabag-habag na anino ang tumatakbo na may kasamang kislap at kidlat. Habang pinalilibutan ng 10,000 mga undead, halos hindi na siya makalaban at tumatakbo na lang para iligtas ang sarili. Agad kang sumandal sa pader, at dahan-daang pinanood ang palabas. Talagang naglakas loob pang bumaba ang matandang to, ha? Dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga undead, si Chen Yu ay naputulan na ng isang braso. Kaya ngayon, wala na siyang kalaban-laban. Hindi aabuti ng 10 minuto, siguradong mamamatay siya. Pero nang malapit na siyang mamatay, bigla kanyang nakita sa dilim. Agad na naging napakabagsik ng kanyang tingin. Wang Yao, titiyakin kong dudurugin kita ng pira-piraso. Sa isang malakas na sigaw, binaliwala niya ang mga undead sa paligid niya. At isinugol ang kanyang buhay para sugurin ka. Pero, hindi niya kailanman inasahan na hindi ka man lang umiwas o gumalaw. Sa halip, binigyan mo pa siya ng isang makahulugang ngiti. Agad na kinabahan si Chen Yu. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot at malawak na enerhiya ng kabutihan ang biglang sumabog mula sa iyong katawan. Paanong nangyari to? Tuluyan nang nagpanik si Chen Yu. Ilang minuto pa lang kaming hindi nagkikita, pero ang lakas niya ay tumaas na naman ng ilang antas. Bago pa man siya makakilos, ang anino mo ay biglang naglaho na parang multo.
Kasunod noon, nakaramdam na lang siya ng matinding sakit sa kanyang leeg. Nagdilim ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Interesante, isang hataw lang sa batok, pinatulog mo na siya. Agad mo siyang kinaladkad papasok sa kuweba. Kung ano ang kailangan mo, siyang dumarating. Heto na ang isang handang sisidlan ng dugo, hindi ba? Nang maramdaman ng mga undead ang nakakagimbal na aura mula sa'yo. Lahat sila ay biglang huminto at hindi naglakas loob na lumapit. Inalughog mo ang buong katawan niya. At bigla kang napasinghap sa gulat. Susmar Joseph, mayroon siyang 100,000 spirit stones. Napangisi ka na lang ng malamig. P** nieta, ang yaman-yaman pero imbes na mag-enjoy sa buhay. Ako pa ang hinahabol-habol mo, model. Pare-pareho lang tayong naghihirap, bakit kailangan pang magsakitan? Sunod, ginamit mo ang kanyang mahiwagang lubid para gapyusan siya ng husto. Isinabat mo siya sa loob ng kuweba at sinimulang ay ugoy na parang duyan. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng ito, hindi mo mapigilan ang pagngisi. Hihihi, matandang hakluban, mahilig kang manghabol, no? Maghanda ka ng harapin ang iyong bangungot. Pagkatapos, kinuha mo ang storage bag ni Chenyu, at sinimulan mong kunin ang lahat ng mahahalagang halamang gamot sa kuweba. Bigla mong natuklasan na ang mga sangkap na kailangan para gumawa ng demon wine ay kumpleto na pala lahat. Maaari nang simulan ang paggawa ng 100 fierce wine. Bahagya kang napangisi, tamang-tama talaga ang pagdating ng matandang to. Ito ay talagang isang hulog ng langit. Agad-agad kang kumilos at sinimulan na ang trabaho. Inilabas mo ang isang dambuhalang kaldero ng gamot, at sinimulan ang iyong dakilang gawain sa paggawa ng alak. Pero, sa sandaling iyon, si Chenyu, na walang malay ng kalahating araw, ay nagising. Pagmulat pa lang ng kanyang mga mata, nag-aalab na agad siya sa galit. Hayop ka, pakawalan mo ako. Kung may bayag ka, labanan mo ako ng patas hanggang kamatayan. Nagpumiglas siya ng husto pero bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga buto ay tinusukan pala ng mga pakong tumatagos sa buto. Kailan may hindi niya inasahan na darating ang araw na magagapos siya ng sarili niyang mahiwagang gamit. Pero ang mas ikinagulat niya ay kung paanong ikaw, isang disipulo ng landas ng kabutihan mula sa Bat-Ian Holy Land, ay gumagamit ng ganitong mga pamamaraang demonyo. Hihihi, gulat na gulat ka ba, matanda? Bahagya kang ngumiti sa kanya habang naghahanda ka ng alak. Pero sa mga sandaling iyon, ang ngiti mo sa paningin ni Chenyu ay parang sa isang demonyo. Agad siyang pinagpawisan ng malamig sa takot. Pilit niyang nilabanan ng takot at walang tigil na nagpumiglas. Pero nalaman niyang hindi niya magamit ni KTT na lakas sa kanyang buong katawan. Ang mga pakong tumatagos sa buto ang pumihil sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit habang nag-iisip siya ng paraan para matanggal ang mga pako, ang sunod-sunod niyang pagkilos ay agad na nakakuha ng iyong atensyon. Sa sumunod na segundo, dahan-dahan kang lumapit sa kanya habang may hawak na mangkok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chenyu na umabot na sa sukdulan ang kanyang takot. Anong gagawin mo? Wala siyang duda na papatayin mo siya. Pero ang hindi niya alam ay kung anong klaseng pagpapahirap ang gagawin mo sa kanya. Huwag kang kabahan, mabuti akong tao. Umisi ka at lumitaw ang isang hilera ng mapuputing ngipin. Kulang na lang kasi ng isang sangkap ang aking Bailay Jiu. Gusto ko sanang humiram ng kaunti sa iyo. Anong sangkap? Pautal-yutal na tanong ni Chenyu habang napalunok. Lahat ng gamit sa katawan niya ay kinuha mo ng lahat. Ano pa ba ang maipapahiram niya sa iyo? Labis siyang nagtataka, pero sa sumunod na segundo, isang maikling punyal ang biglang bumaon sa kanyang hita. Agad na bumulwak ang sariwang dugo. Ay, pasensya na, biglang nang inag ang kamay ko. Magtiis ka lang dyan. Agad mong kinuha ang mangkok para saluhin ang dugo. Hindi nagtagal, namutla ang mukha ni Chenyu at nag-aagaw buhay na siya. Nang makitang malapit na siyang mamatay, mabilis kang nagsubo ng isang halamang gamot sa kanyang bibig. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Hayop ka, kung matapang ka, patayin mo na ako. Pasiga na sumpa ni Chenyu nang magkamalay siyang muli. Sa wakas, nasaksihan niya kung ano ang tunay na demonyo. Ginamit mo pa talaga ang dugo niya para gumawa ng alak. Pero hindi mo man lang pinansin ang kanyang walang magawang galit. Dala-dala ang mangkok ng dugo, bumalik ka sa tabi ng hurno. Ibinuhos mo ang sariwang dugo sa loob ng hurno. Bigla, isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa loob nito. Ang lakas ng epekto, nagulat ka sa iyong isipan. Ang epekto ng Bailay Jiu na to, ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan mo. At habang mas malakas ang may-ari ng dugo, mas nagiging mabisa ang alak. Isang matapang na ideya ang biglang pumasok sa isip mo. Paano kung makahuli ako ng isang eksperto sa ikasyam na realm para alagaan? Araw-araw, kukuha ako ng dugo para gawing alak. Hindi ba't para na akong lilipad sa tagumpay niyan? Ngunit, hindi pa man natatapos ang pag-iisip mo. Biglang may malakas na pagsabog at nawasak ang hurno. Agad na nagising ang inaantok na si Chenyu. Inakala niyang may dumating na tulong. Pero nang tumingala siya, nakita kanyang muli, dala-dala ang parehong mangkok. Nakangiti ka habang papalapit sa kanya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Chenyu sa sobrang takot. Anong binabalak mo? Hehe, pasensya na. Pumalpak ako kanina, pahiram pa ng isang mangkok. Ang inosente pa ng itsura mo. Huwag ka namang masyadong madamo. Kaunting dugo lang, hindi ka naman mamamatay dyan. Huwag kang kuripot, halos mamatay sa galit si Chenyu nang marinig ito. Pahiram mo mukha mo, matandang hakluban. Gago, patayin mo na lang ako kung matapang ka. Dahil kapag nakatakas ako, ipapatikim ko sa'yo kung ano ang tunay na kalupitan. Ngunit sa huli, sa kabila ng pag-aatubili ni Chenyu, kumuha ka na naman ng isang mangkok ng dugo mula sa kanya. Bago ka umalis, hindi mo pa rin nakalimutang isubo sa kanya ang isang milagrosong halaman. Dahil natatakot kang baka bigla na lang siyang mamatay, tuwang-tuwa kang bumalik sa tabi ng iyong kaldero. Ipinagpatuloy mo ang iyong dakilang gawain sa paggawa ng alak.
Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi at mahigit 10 beses na paghihirap. Sa wakas ay nagtagumpay ka. Tanji na ang tindi ng alak na to. Habang tinitingnan ng matingkad na pulang Bailaizu sa loob ng bote na parang dugo. Halos hindi ka mapakali sa sobrang pananabik. Marahan ka lang tumikim ng kaunti. Sa isang iglap, isang nakakagimbal na kapangyarihan ang direktang umakyat sa iyong ulo. Ito na siguro yung mga sinasabi nilang purong alak ng mga immortal. Kung ikukumpara sa alak na to, para lang ihin ng kabayo ang mga yun. Maya-maya lang, napansin mong ang antas ng iyong kapangyarihan. Ay biglang tumaas ng isang buong antas. Ika-6 na antas ng Zenji. Hanep, hindi nga nagkamali, sulit ang 3 araw at 3 gabi ko. At ang pagsasakripisyo sa isang matandang hakluban para gawin ang alak na ito. Hindi lang yan, sa sandaling ininom mo ito, agad na na-activate ang iyong talento bilang diablang uhaw sa dugo. Ang kapangyarihan mo ay direktang umabot sa kasukdulan ng nakakatakot na ika-4 na antas. Samantala, si Chen Yu na nakabitin sa gilid ay nakatingin sa iyong kabaliwan. Tanging takot at pagkabalisa na lang ang makikita sa kanyang mga mata. Isa kang tunay na demonyo, sa dinami-dami ng taon niya sa paglilinang. Ngayon lang siya nakakita ng taong gumagamit ng dugo ng tao para gumawa ng alak. Anong disipulo ng banal na sekta? Ito ay malinaw na isang kampan ng kadiliman. Habang siya ay baliw na nagpupumiglas, nakaipon ka na ng 20 bote ng Bailaizu. At dahan-daang lumapit sa kanya. Narinig ang iyong nakakakilabot na tawa. Agad na nang inag ang buong katawan ni Chen Yu. Agad na nabasa ang kanyang salawal. Anong binabalak mo? Bitawan mo ako. Ayokong mamatay. May pamilya akong binubuhay. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Habang pinagmamasdan ang kanyang duwag na anyo, bahagya kang napangisi. Mas gusto ko pa rin ang mayabang mong itsura noong una. Pagkasabi pa lang nito, kumislap ang tayang Zaya Sword. Isang ulo ang gamulong sa lupa. Matapos tapusin si Chen Yu, ibinaling mo ang iyong tingin sa kaloob-looban ng kuweba. Samantala, sa lungsod ng Lingtian, sa pamilyang Chen. Nang malaman ni Chen Yu ang balitang ikaw, si Wang Yao, ay bumaba sa Deathly Spirit Abyss. Naduraj sa kanyang kamay ang hawak niyang tasa. Mga walang kwenta, umungol siya sa galit, at namula ang kanyang mga mata na parang dugo. Kung hindi siya mahuli ng 10 tao, edi 100 tao. 1,000 tao, hanapin niyo siya at patayin. Sa isang utos niya, ang libu-libong miyembro ng buong pamilyang Chen ay sumugod. Lahat ay nagtungo sa Deathly Spirit Abyss, habang hinahanap ka ng buong angkan ng Chen sa buong lungsod. Sa kabilang dako, ibang-iba naman ang sitwasyon sa mansyon ng pamilyang Wang. Malungkot at walang buhay, 3 buong araw na nananatili si Wang Yuan sa lihim na silid. Paglabas niya, wala na ang dati niyang sigla at kumpiyansa. Tanging mukha na puno ng pagkabigo ang natira. Ang kanyang asawa ay bumalik sa pamilya nito. Itinakwil siya ng kanyang panganay na anak. Ang bunso niyang anak ay bumalik na rin sa kanilang sekta. Sa mga sandaling ito, tunay na siyang nag-iisa sa buhay. Tinitingnan ng kanyang kanang kamay na si Wang Zuan ang malungkot niyang anyo, nag-aatubiling magsalita. Bahagyang yumuko si Wang Yuan at walang ganang nagtanong. Anong meron? Sa wakas ay lakas loob na sumagot si Wang Zuan. Panginoon ng panganay na maestro po, kumusta na siya? Agad na nagangat ng tingin si Wang Yuan. Nagbago na ba ng isip ang batang yun? Handa na ba siyang bumalik at aminin ang kanyang pagkakamali? Hindi niya mapigil ang makaramdam ng tuwa sa kanyang puso. Basta't handa lang bumalik ang batang yun. Handa naman siyang tanggapin ito. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ni Wang Zuan ay parang kidlat na tumama sa kanya. Kamahalin, bilisan niyo po at puntahan niyo na siya. 3 araw na po ang nakalipas, pinatay ng panganay na maestro ang 2 anak ni Chen Yu. Tumakas po siya mula sa banal na lupain ng Bat-Ian. At hanggang ngayon, hindi pa rin po alam kung nasaan siya. Hinahunting po siya ng buong pamilya Chen sa lahat ng dako. Kung magtatagal pa po kayo, baka hindi niyo na siya makita pang muli. Sabi ni Wang Zuan habang nanginginig ang boses sa pag-iyak. Isinigaw niya ang lahat ng katotohanang tinagaw niya sa loob ng 3 araw. Sa isang iglap, ang mesa sa harap ni Wang Yuan ay naduraj at naging abo sa isang palad lang. Bigla siyang tumayo, ang tingin niya ay nanunuot sa buto sa lamig. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Isang hamak na pamilya Chen ay naglakas loob na tugisin ang anak ko, ang anak ni Wang Yuan. Lahat ay agad na lumuhad, hindi magawang itaas ang kanilang mga ulo. Nanginginig na ipinaliwanag ni Wang Zuan. Kamahalin, kayo po mismo ang nagutos noon, na kung wala po kayong utos, ay bawal po naming hanapin ang panganay na maestro. Nang marinig ito, lalong sumiklab ang pagnanasang pumatay sa puso ni Wang Yuan. Ang anak niya ay tinutugis ng buong pamilya Chen sa loob ng 3 buong araw. Isang hamak na cultivator sa unang antas. Sa ganitong uri ng pagtugis, malamang ay tumubo na ang damo sa puntod niya. Hindi niya maintindihan, bakit mo kailangang dumaan sa ganitong sukdulang paraan? Bakit ayaw mong bumalik at aminin ang iyong pagkakamali? Habang nangingibabaw ang galit sa kanyang puso, isang anino ng babae ang nagmamadaling pumasok mula sa labas. Ito ay ang kanyang asawa, si Qinwan. Bahagya pa lang sanang sasaya ang puso ni Wang Yuan. Nang isang malakas na sampal ang damapo sa kanyang mukha, galit na sinigawan ni Qinwan si Wang Yuan. 3 araw nang tinutugis ang anak natin. Nakaupo ka pa rin dyan na parang walang nangyayari. Nabulag talaga ako noon kaya kita pinakasalan. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Yaor, hanggang ngayon ay wala pa rin akong kaalam-alam. Isa kang mapagkunwari, para lang sa sarili mong karangalan. Handa mong isakripisyo kahit ang buhay ng sarili nating anak. Hindi ka karapat-dapat na maging ama. Nagliliyab sa galit si Qinwan, wala nang bakas ng dati niyang kahinahunan. Kung hindi mo siya hahanapin, ako mismo ang maghahanap sa kanya. Subukan lang ng pamilya Chen na galusan ang kahit isang hibla ng buhok ng anak ko.
Sisiguraduhin kong mamamatay ang buong angkan nila nang walang mapaglibingan. Hindi maipaliwanag ni Wang Yuan ang kanyang sarili. Kaya tiniis na lang niya ang sama ng loob at nagpaliwanag. Mahal, hindi ko naman siya pinabayaan Ngayon ko lang din nalaman. Anong ipapaliwanag mo? Habang namumula ang mga mata, tuluyan nang nawala sa sarili si Qinwan. Wang Yuan, kung itinuturing mo pa ang sarili mo na lalaki. Samahan mo ako ngayon sa pamilya Chen para bawiin ang anak natin. Kapag hindi natin siya nahanap, hindi na ako magpapakita sa iyo habang buhay. Habang nakikita ang malamig na titig ng kanyang asawa. Sa wakas ay napagtanto ni Wang Yuan, na kung hindi siya bibigay, tuluyan nang masisira ang kanilang pamilya. Mahal, kumalma ka muna. Ang tono ni Wang Yuan ay halos nagmamakaawa. Kailanman sa buong buhay niya ay hindi siya naging ganito kababa. Hinahanap pa rin siya ng pamilya Chen. Ibig sabihin, hindi pa nila nahahanap si Wang Yao. Tiyak na ligtas pa siya. Pupunta na ako sa pamilya Chen ngayon din. Huwag kang mag-alala, aayusin ko to. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nang makita ang pagpapakumbaba ng kanyang asawa, bahagyang lumuwag ang ekspresyon sa mukha ni Qinwan. Tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang resulta, huwag ka nang umasang makikita mo pa ako sa buong buhay mo. Nang makitang bumigay na rin sa wakas ang kanyang asawa, walang pag-aalinlangang sumigaw si Wang Yuan. Wang Zuan, tipunin ang lahat ng tauhan. Sugurin natin ang pamilya Chen at bawiin ang anak ko. Mga walang hiya, naglakas loob silang galawin ang anak kong si Wang Yuan. Sa wakas, nakahinga na rin ng maluwag si Wang Zuan. Nagdadasal na lamang na hindi pa huli ang lahat. Nang araw na iyon, nagimbal ang buong lungsod ng Lingtian. Isang malaking grupo ng mga mandirigma ang humarurot palabas ng lungsod. Sa loob ng Drunken Immortal Tavern, usap-usapan ang nangyari. Sa Bendeng Heaven Sacred Ground, isang disipulo na nagngangalang Wang Yao ang pumatay sa dalawang anak ng pamilya Chen. Ang pinuno ng pamilya Chen ay sumiklab sa galit, at nanumpa, na kahit baliktarin pa niya ang mundo, hahanapin niya si Wang Yao para pagbayarin ito. Nang marinig ito, nagkagulo ang lahat ng tao sa lugar. Diyos ko, sino namang nilalang to? Pati ba naman anak ng pamilya Chen, kinalaban niya? Ayaw na ba niyang mabuhay? Narinig ko na ulila na raw ang taong ito at walang sino mang inaasahan. Sa Bat Ian Holy Land, matagal na siyang inaapi ng dalawang anak ng pamilyang Chen. Kaya sa huli, hindi na niya nakayanan at sumabog na lang. Sa isang sulok, ang dalawa mong kapatid, sina Su Mufeng at Lin Chi, ay nanlaki ang mga mata sa narinig. Siya, si Wang Yao nga talaga ang gumawa nito. Grabe, ang tindi naman ng lalaking to. Hindi mapakali sa pag-aalala si Lin Chi. Bilis, mag-isip ka ng paraan. May utang pa sa akin yung makong na yun na 5 spirit stones. Hindi pwedeng hayaan siyang mamatay. Mas kalmado naman si Su Mufeng. Hindi rin niya inaasahan, na 3 araw pa lang ang nakalipas, magkasama pa kaming uminom. Tapos ngayon, isa ka ng wanted na takas sa buong syudad. Kalmado niyang sinuri ang sitwasyon. Huwag ka munang mag-alala, sa pagkakakilala ko sa kanya. Kung ginawa niya yon, siguradong may plano na siyang pagtakas. Malamang sa mga oras na to, nasa kabilang dulo na siya ng mundo. Nang marinig ito ni Lin Chi, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Sa bagay, kung mahahanap nila siya, malamang pinaglalamayan na natin siya ngayon. Hindi rin napigilan ni Su Mufeng na humanga. Hindi ko akalain na gagawin niya talaga yon. Kung makakaligtas siya sa pagkakataong ito. Ako, si Su Mufeng, buong puso ko siyang tatawagin kuya. Ako rin. Pagkatapos nito, hindi na sila nagsalita pa at agad na tumayo. Hahanapin din natin siya. Kailangan natin siyang mahanap bago pa ang pamilyang Chen. Mabilis na nag-isip si Su Mufeng. At agad niyang natukoy ang isang direksyon. Ang syudad ng Hanjiang. Iyon ang lugar na madalas ninyong pag-usapan. Ang lugar na matagal niyo nang pinapangarap puntahan. Nangako kayo sa isa't isa, na kapag naging matagumpay na kayo, pupunta talaga kayo sa syudad ng Hanjiang. Pag-aasawa ng 10 babae at magpapakasaya. Kumbinsido si Su Mufeng. Basta't buhay ka, siguradong pupunta ka roon. Pero nang paalis na sana siya, biglang may umalingaw-ngaw na malakas na ingay mula sa labas. Tumabi kayong lahat sa daraanan ko. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tao, bigla na lang lumitaw ang grupo ng pamilyang Wang. Sunod nito, nang makita nila ang figure sa kalangitan, biglang napatayo ang lahat mula sa kanilang mga kinauupuan. Si Wang Yuan. Diyos ko, paanong naparito ang maalamat na dakilang demonyong hari ng Hilaga? Walang nagawa ang lahat kundi panoorin siyang dumiretso sa kinaroroonan ng pamilyang Chen. Isang nakakabaliw na ideya ang biglang sumagi sa isip ng lahat. Huwag mong sabihin yung batang si Wang Yao ay anak niya. Pero agad namang may tumutol. Kalokohan, iisa lang ang anak na lalaki ng pamilyang Wang at yun ay si Wang Yang. Nasa bundok bulaw siya at isa siyang banal na anak. Kaya paanong magiging anak niya si Wang Yao? Gayunpaman, ang pagpapakita ni Wang Yuan ay nagdulot pa rin ng matinding pagkagimbal sa buong lungsod. Naku po, mukhang malaking gulo to. Dali, pumunta na tayo sa pamilyang Chen para makiusyoso. Nang masaksihan ito, pinagpawisan ng malamig si Lin Chi. Hinding-hindi niya inasahan na makakagawa ka pala ng ganito kalaking gulo. Samantala, nagsisiksikan na ang mga tao sa harap ng mansyon ng mga Chen. Wala pa ring ideya si Chen Yu sa nangyayari. Sa sumunod na sandali, bumaba mula sa langit si Wang Yuan. At matatag na lumapag sa tuktok ng tarangkahan ng mansyon ng mga Chen. Ang kanyang presensyang nakakatakot kahit hindi siya galit, ay nagpanginig sa mga tuhod ni Chen Yu, kaya lumabas siyang gumagapang sa takot. Patawad po sa aking pagkukulang, hari ng Hilaga. Hindi ko po namalayan ang inyong pagdating. Halos kasasabi niya lang yun. Nang isa na namang liwanag mula sa espada ang kumislap. Kasabay ng isang atake ng espada, malamig na lumapag sa lupa si Qinwan.
Hindi na niya hinintay pang magsalita si Wang Yuan. Siya na ang unang nagsalita, ang kanyang boses ay sinlamig ng yelo mula sa impyerno. Chen Yu, nasaan ang anak ko? Ilabas mo siya, kung hindi, sa araw na ito, lilipulin ko ang buong angkan mo. Pagkasabi niya yun, isang nakakapangilabot na diwa ng espada ang bamalat sa buong teritoryo ng mga Chen. Nagsimulang umugang ang mga espada ng lahat ng naruroon. Nagimbal at nagkagulo ang lahat sa isang iglap. Anak nang, tama nga ang hula ko. Anak nga talaga nila si Wang Yao. Parang naging bato sa kinatatayuan si Su Mufeng. Inako, yung batang yun, kapag oras na ng bayaran, daig pa ang aso sa bilis tumakbo model. Sabihin mo nga sa akin, siya pala ang prinsipe ng hari ng Jubi. Pakiramdam niya ay mali ang taong pinagkatiwalaan niya. Pero agad itong napalitan ng matinding kagalakan. Ang matalik kong kaibigan, isa palang prinsipe. Kung ganoon, edi panalo na ako niyan. Habang bumabalot sa kanya ang anino ng kamatayan. Nanghina ang mga tuhod ni Chen Yu sa sobrang takot. Kahit anong pilit niyang isipin, hindi niya maintindihan. Kung ano ang nagawa niyang kasalanan sa dalawang Diyos ng kamatayan na ito, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag. Mahal na hari, ginang, wala po sa pamamahay ng mga Chen si Wang Yang. Baka po nagkakamali kayo, mas mabuti pa sanang hindi na lang niya ito binanggit. Dahil dito, tuluyan ng sumiklab sa galit si Qinwan. Ang lakas ng loob mong magdahilan. Kapag nasaktan ng anak ko, kahit isang hibla lang ng buhok niya. Idadamay ko ang buong pamilya mo sa kanya. Sa loob ng 3 buong araw, wala kaming anumang balita tungkol sa'yo. Sa tuwing naiisip niyang nagdurusa ka sa labas, parang pinupunit ang puso niya. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi kanya agad hinanap para maibalik. Nang makita ang sitwasyon, pinagpawisan ng malamig si Chen Yu. Wala siyang duda na talagang kayang puksain ni Qinwan ang buong angkan niya. Dahil sa likod niya, ay may isang kapangyarihang mas nakakatakot pa kaysa kay Wang Yuan. Sa isang iglap, nagulo ang kanyang isipan. Paano pa niya maiisip ang sakit ng pagkawala ng sarili niyang anak? Ang anak, kapag nawala, ay pwedeng magkaroon ulit ng bago. Pero kapag nagalit sa kanya si Wang Yuan, ang daan-daang taon niyang pinaghirapan ay maglalahong lahat. Kaya, habang nanginginig ang katawan, nanumpa siya sa kalangitan. Ginang, hindi ko po talaga alam kung nasaan ang inyong anak. Ni minsan ay hindi ko pa po nakikita ang kagalang-galang ninyong anak. Nang marinig ito ni Qinwan, lalo siyang nag-apoy sa galit. Sa puntong ito, hindi pa rin niya namamalayan na ang anak na tinutukoy niya ay hindi pala si Wang Yang, kundi si Wang Yao, ang taong tinutugis niya sa loob ng 3 buong araw. Bago pa man siya makapagsalita, ang nasa tabi niyang si Wang Yuan ay hindi na nakatiis pa. Mabilis siyang kumilos at buong lakas na hinampas ng palad ang dibdib ni Chen Yu. Kritikal ang oras, bawat minutong pagkaantala, ay naglalagay sa kanya sa mas malaking panganib. Ang kailangan ngayon ay itigil kaagad ang pagtugis sa kanya. Sa isang iglap, tila bumaliktad ang daloy ng dugo sa katawan ni Chen Yu. At malakas siyang ibinagsak sa isang napakalaking hukay. Napabuga siya ng dugo. Sa wakas, naramdaman niya kung ano ang tunay na takot. Sa harap ni Wang Yuan, wala man lang siyang karapatang lumaban pabalik. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Wang Yuan. Chen Yu, ngayon din, pabalaykan mo ang lahat ng tao sa pamilya niyo. Kapag nagkaroon ng kahit kititing na galos ang anak kong si Wang Yao. Pagkasabi nito, naramdaman ni Wang Yuan na hindi pa sapat ang kanyang banta. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat ng mga manonood. Isang masamang kutob ang biglang bamalat sa puso ng lahat. Sa sumunod na segundo, isang napakadominanteng pangungusap ang umalingaw-ngaw sa buong syudad. Dadamay ko ang buong Lingtian City ang mahigit 4 na milyong buhay para samahan ang anak ko sa kamatayan. Naghari ang nakabibinging katahimikan. P. Tangina, nanunood lang naman ako dito ah. Anong kinalaman ko rito? Lagot na. Hindi na tayo makakaalis nito. Grabe, napakatirano. Nasa panganib ang anak mo. Tapos kami ang idadamay mo. Sa sandaling iyon, natulala ang lahat. Maging ang mga makapangyarihang pamilya na matagal nang naninirahan sa Lingtian. At ang malalaking angkan ay natigilan din sa kanilang kinatatayuan. Kasalanan to ng pamilya Chen. Bakit kami ang kailangang magbayad? Kayong mga Chen, humanda kayo sa akin mamaya. Mula sa isang tore, isang matandang nakasuot ng kulay abong balabal ang malakas na nagmura. Ngunit pagkatapos ay tumalon din ito. At sumugod palabas ng syudad para hanapin ang tao. Dahil walang sino man ang nangahas na sumugal. Walang nangahas na pagdudahan kung nagbibiro lang ba si Wang Yuan o hindi. Sa mga sandaling iyon, sa sandaling marinig niya ang pangalan mo, biglang naubos ang lahat ng lakas sa katawan niya. Wang Yao, malinaw niyang inimbestigahan, na si Wang Yao ay isa lang hamak na basagulero sa kalsada. Kung si Wang Yao pala ay anak nila, bakit hindi nila isinapubliko ang kanyang pagkatao? Kung mas maaga nilang sinabi, sino ang mangangahas na galawin siya kahit kay titing? Sa pag-iisip nito, namutla ang mukha ni Chen Yu na parang papel. Dahil kalalabas lang niya ng utos sa buong angkan niya na tugisin ka at patayin. Sa sandaling iyon, model, bigla niyang napagtanto na may pag-asa pa. Kakatanggap niya lang ng balita, tumalon si Wang Yao sa Necro Abyss, hindi alam kung buhay pa ba o patay na. Hanggat walang nakikitang bangkay, ibig sabihin ay buhay pa siya. Agad na hinawakan ni Chen Yu ang isang family elder at umungol. Kayong lahat, pumunta kayo ngayon din sa Necro Abyss. Sabihin niyo kina Chen Yu na itigil ang paghabol. At ibalik niyo siya sa akin ng ligtas. Ngunit nang mabanggit ang 4 na salitang Necro Abyss, agad na nanlamig ang puso ng lahat. Ang Necro Abyss, katapusan na. Paano ka pa mabubuhay dyan? Ang mga makapangyarihang eksperto mula sa malalaking angkan na nagmamasid lang kanina ay hindi na napakali. Kailangan nilang kumpirmahin kaagad kung talagang patay na si Wang Yao. Kung talagang patay na nga siya,
Kailangan nilang mag-isip agad kung paano ililigtas ang kanilang angkan. Walang sino man ang nangahas na pagdudahan ang determinasyon ni Wang Yuan. Nakasalalay dito ang buhay ng mahigit 4 na milyong tao sa lingtian. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga tao. Daan-daang libong cultivator ang sabay-sabay na umalis ng lungsod sa isang dambuhalang prosesyon. Natatakot sila na kung mahuli sila kahit isang segundo, baka patay na si Wang Yao. Sa oras na iyon, kapag nagalit si Wang Yuan, walang sino man ang makakatakas. Ngunit nang marinig ang tungkol sa Necro Abyss, biglang namutla ang mukha ni Qinwan. Mabilis na kumilos si Wang Yuan at niyakap siya. Namula ang sulok ng mga mata ni Qinwan at bumuhos ang kanyang mga luha. Yuan, bilisan mo, iligtas mo ang anak natin. Sobrang sakit ng puso ni Wang Yuan habang kinakain siya ng galit. Paano niya hindi malalaman kung anong klaseng lugar ang Necro Abyss? Isa iyong lugar kung saan bawal ang buhay. Doon, nang mahulog siya roon na may ika-6 na antas ng cultivation. Muntik na siyang mamatay sa loob. Paano pa kaya si Wang Yao na nasa unang antas, ika-7 grado pa lamang? Chen Yu, isang galit na sigaw mula kay Wang Yuan, at isa na namang malakas na hampas ang kanyang pinakawalan. Muling tumilapon si Chen Yu at malakas na bumagsak sa isang haligi. Ngunit hindi niya ininda ang kanyang mga sugat at agad na lumuhad. Basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Gusto na lang niyang sampelan ang sarili niya ng 2 beses noon din. Bakit ba ang dulas ng dila ko at nasabi ko pa iyon? Sa pagtalon na iyon, 9 sa 10, siguradong kamatayan ang kahihinatnan. Pero hindi makapapayag si Chen Yu. Panginoon, hindi ko po talaga alam na anak ninyo si Wang Yao. Kahit bigyan niyo pa ako ng 10 beses na lakas ng loob, hindi ko po siya magagawang galawin. Sa kanyang pagkasindak, bigla siyang nakaisip ng paraan. Panginoon, makinig po kayo sa akin. 3 araw nang naghahanap ang mga tauhan ko sa ilalim ng abis. Hindi nila natagpuan ang iyong anak na nangangahulugang buhay pa siya. Ipapahanap ko siya ngayon din. Sisiguraduhin kong maibabalik sa iyo ang anak mo ng buo. Malamig na suminghal si Wang Yuan. Chen Yu, akong si Wang Yuan ay hindi kailanman naging arogante at hindi makatwiran. Pero mas mabuti pang ipagdasal mong buhay pa ang anak ko. Dahil kung may mangyaring masama sa kanya, tinitiyak kong mamamatay ka sa pinakapangit na paraan. Pagkasabi niyon, muling nagkagulo ang lahat sa lugar. Nagsimulang tahimik na manalangin ang lahat. Wang Yao Wang Yao, huwag na huwag ka sanang mamamatay. Itigil na ang usapan, bilisan niyo at hanapin siya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Wang Yuan. Matapos malaman ang eksaktong lokasyon, agad siyang nagmamadaling pumunta sa Necro Abyss. Nang makaalis na siya, doon lang natauhan si Chen Yu at nakaramdam ng matinding takot. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang kagalang-galang na prinsipe ng hari ng Jubal ay nagtago sa lungsod ng Lingtian sa loob ng 20 taon? Leader ng angkan, ano na ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Hanapin ninyo siya para sa akin. Kapag hindi ninyo siya nahanap, lahat tayo ay mamamatay kasama niya. Samantala, handa nang umalis sina Su Mufeng at Lin Chi. Chi, babalik na tayo sa banal na lupain. Ngunit litong-lito ang mukha ni Lin Chi. Hindi ba natin siya hahanapin? Binatukan siya ni Su Mufeng. Anong hahanapin? Anong gagamitin nating dalawa para maghanap? Uuwi tayo diretso, sasabihin natin sa Great Elder, at pagkatapos ay tutuloy tayo sa lungsod ng Hanjiang. Doon lang napagtanto ni Lin Chi. Ngunit, habang naghahanda silang umalis, 2 babaeng may pambihirang ganda ang biglang hamarang sa kanilang daraanan. Mga binibini, ano po ang ibig sabihin nito? Pinagmasdan ni Su Mufeng ang mga dilag sa kanyang harapan. Walang hiya siyang napalunok ng laway. Ngunit sa sandaling iyon, nagpamaywang si Loji at masamang tumingin sa kanya. Alisin mo yang manyak mong tingin. Agad na humingi ng paumanhin si Su Mufeng. Pasensya na, nakasanayan lang. Pagkatapos ay bigla niyang iniba ang usapan at itinuro si Lin Chi sa kanyang likuran. Binibini, huwag po kayong magkamali, hindi ako ganyang klaseng tao. Siya ang tunay na mahilig sa babae. Ako'y tila isang dalisay na puting bulaklak ng lotes. Mula sa putik ngunit hindi kailanman nadungisan. Isang ginoong kasing halaga ng hiyas. Isang binatang walang kapantay sa mundo. Ang tinutukoy nila ay walang iba kundi ako. Nang makakita ng magandang babae, agad na namang umatake ang pagkabolero ni Su Mufeng. Agad namang natuwa at napangiti si Luji. Nakakatuwa naman ang taong to. Pero habang balak pa sanang magpatuloy sa pagbibiro ni Su Mufeng, ang katabi niyang si Lian Yu ay sumimangot at malamig siyang pinatigil. Tigilan na ang Saturday. Kayo ang laging kasama ni Wang Yao. Sabihin niyo sa akin kung saan siya pinakamalamang na nagpunta. Matalino si Lian Yu. Matagal na niyang napansin ang dalawang ito. Kung tatanungin kung sino ang pinakakakilala kay Wang Yao, walang duda na ito'y ang dalawa niyang barkadang si Raulo. Gaya ng inaasahan, sa sinabi ni Lian Yu, agad na nanigas ang ekspresyon ni Su Mufeng. Nag-iisip siya kung sasabihin ba niya o hindi. Isang segundo lang siyang nag-alinlangan. Isang malamig na espada na ang nakadiin sa kanyang leeg. Sa Hanjiang City. Baka nagpunta siya sa Hanjiang City. Mag-usap tayo ng maayos, huwag daanin sa dahas. Mapag-uusapan naman natin ito. Sa sandaling idiniin ang espada sa leeg niya. Walang pag-aalinlangang ipinagkanuloka ni Su Mufeng. At sinabi niya sa kanyang isipan, Tol, huwag mo akong sisihin. Napilitan lang din ako. Hindi niya inasahan na ang babaeng ito, kahit napakaganda, ay ganito pala kabilis pumatay. Para siyang isang babaeng mamamatay tao na kasing lamig ng yelo. Hanjiang City. Anong gagawin niya roon? Hindi agad umalis si Lian Yu, sa halip ay nagtanong siya ng may pagdududa. Dahil napilitan, wala nang nagawa si Su Mufeng kundi ang magsalita. Dati, kapag nagiinuman kami, madalas naming pag-usapan ang tungkol sa buhay. May ilang beses na napag-usapan namin ang Hanjiang City. Sabi nila,
Ang lugar na iyon daw ay may magagandang tanawin, masagana, at maningning. At sikat din daw sa magagandang babae. Nagkasundo kami, na kapag yumaman na kami sa hinaharap, tiyak na pupunta tayo roon para magpakasaya sa buhay. Sa tingin ko, kung wala na siyang mapupuntahan, ang pinakamalamang na lugar na pupuntahan niya ay ang Hanjiang City. Tutal, iyon ang pangarap nating tatlo. Nang sabihin niya iyon, biglang nanlamig ang buong aura ni Lian Yu. Makalipas ang ilang oras, sa 100 milyang lawak ng tiwangwang na lupain, libu-libong anino ang sabay-sabay na dumaan sa kalangitan. Ang mga taong napadaan ay natulala sa takot nang makita ang eksenang ito. Anong nangyayari dito? Bakit biglang sumulpot ang napakaraming tao? Sa ilalim ng bangin, 2 taong nagtatago sa isang sulok ang nanginginig sa takot. Huwag mong sabihing na booking na ang ginawa nating paghukay sa libingan ng mga ninuno. Bago pa man sila makapag-react, isang estrangherong matanda ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Siya nga si Lu Daolin. Mabilis niyang hinawakan ang damit ng isa sa kanila. Nagmamadali ang kanyang tono ng pananalita. Kayong dalawa, ano ang pangalan at apelyido nyo? Saan kayo nakatira? Sabihin nyo ang totoo. Ang nakakatakot na presensya mula sa ika-6 na antas ay biglang dumating. Nanlamig ang buong katawan ni Lihaw at Sule. Patay, hinahanap na tayo ng may-ari ng libingan. Sabi ko na sayo, ang paggawa nito ay labag sa kabutihan. Malapit nang dumating ang kapahamakan, hindi ka pa naniniwala. Siguradong patay na tayo ngayon. Lihim na nagbulungan ang dalawa gamit ang voice transmission. Ngunit wala ng oras si Lu Daolin para magsayang ng laway sa kanila. Kumunat ang kanyang noo at galit na sumigaw. Hindi na nakayanan ni Lihaw. Bigla siyang lumuhad at baliw na nagmakaawa. Senior, patawarin niyo po kami. Unang beses lang po namin ginawa ito. Kayo po ay mapagbigay, palampasin niyo na po kami. Nang marinig ito, natigilan si Lu Daolin. Ano bang pinagsasasabi ng mga ito? Nag-alab ang kanyang pagnanais na pumatay. Ang nakakatakot na intensyon ng pagpatay ay bumalat sa kanilang dalawa. Teche, kapag nagsalita pa kayo ng kalokohan, tatapusin ko na kayo ngayon din. Medyo kalmado pa si Sule. Mabilis niyang napagtanto, na tila hindi sila hinahanap ng senior na ito para maningil. Pero mukhang may hinahanap siya. Kaya't dali-dali siyang sumagot. Senior, kaming dalawa po ay mga disipulo mula sa bundok Tiansheng. Ang pangalan ko po ay Sule, at siya naman po si Lihaw. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo, senior? Doon lang napagtanto ni Lu Daolin, na hindi ang dalawang ito ang taong hinahanap niya. Napangiwi siya at napasumpa sa kanyang isip. Paano ko naman malalaman kung anong itsura ni Wang Yao? Ni minsan ay hindi ko pa siya nakita. Kaya't muling nagtanong si Lu Daolin. Kung ganun, may nakita ba kayo sa paligid na? Isang binatang tumatakas. Bahagyang natigilan si Sule at biglang may naalala. Senior, 3 araw na po ang nakalipas, dyan lang sa may kaparangan sa unahan. Mukhang may isang binatang tinutugis na tumakas papunta rito. Nagkataon lang po na malapit kami noon. Nakita namin siyang nakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Sa huli, natalo siya at nahulog sa hukay ng mga kaluluwa. Sa narinig, biglang nanlaki ang mga mata ni Lu Daolin. Hindi nagsinungaling ang pamilya Chen. Talagang nahulog si Wang Yao sa hukay ng mga kaluluwa. At hindi lang basta nahulog, itinulak pa siya. Patay na, Chen Yu, hindi pa tayo tapos. Sumabog ang galit sa puso ni Lu Daolin. Kung malubha ang pinsala at nahulog pa sa hukay ng mga kaluluwa, tiyak na kamatayan ang kahahantungan. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang magawa kundi umasa sa isang himala. Dahil nakasalalay dito ang buhay nilang lahat, walang panahon si Lu Daolin na patulan pa ang 2 ugok na ito. Sa sumunod na segundo, dir-diretso siyang lumipad patungo sa hukay ng mga kaluluwa. Samantala, sa itaas ng hukay ng mga kaluluwa, nagmistulang dagat ng tao ang dami ng naroroon. Isang anino ang lumitaw, dinala ni Wang Yuan si Qin Wan at dumating mismo sa ibabaw ng hukay. Kasunod naman nila si Chen Yu, na bumibilis ang tibok ng puso. Sa gilid ng bangin, ilang elder ng pamilya Chen ang puno ng pagtataka. Kakaiba, bakit biglang dumami ang mga tao rito? Tila ba ay mga ipinatawag ng ating pinuno? Grabe na ba talaga ang koneksyon ng ating pinuno ngayon? Nagawa niyang tipunin ang halos kalahati ng mga mandirigma sa lungsod ng Lingtian. Pati si Haring Jubei, napatawag niya. Ang lupit talaga ng pinuno natin. Sa mga koneksyon at relasyong ito, kaya na nating pagharian ng isang buong probinsya. Nagbunyi sa tuwa ang iilan. Nang makita si Chen Yu na papalapit, agad silang sumalubong. Sa sobrang pananabik, hindi man lang nila napansin ang namumutlang mukha ni Chen Yu. Pinuno, bakit po kayo pa ang pumunta rito? Kailangan pa po ba ninyong personal na asikasuhin ang maliit na bagay na ito? Huwag po kayong mag-alala, bago pa man kayo dumating. Nakapaglatag na ako ng bitag na hindi matatakasan. Basta't maglakas loob si Wang Yao na lumabas. Sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng araw. Tama po, pinuno, isang hamak na Wang Yao lang. Kayang-kaya ko siyang patayin gamit lang ang isang kamay. Ngunit sa pagbitaw ng mga salitang iyon, biglang bumalat ng nakakakilabot na tensyon ang paligid. Lalo namang nagdilim ang mukha ni Chen Yu. At sumiklab ang galit sa kanyang puso. Isang mapulang marka ng palad ang biglang lumitaw sa mukha ni Shu Jia. Ang nakakakilabot na lakas ay nagpatalsik sa kanya ng ilang dosenang metro. Ang iba pang mga elder ay nasindak sa kanilang nakita. Naglilingkod kami sa iyo, bakit mo pa kami sinasaktan? Hindi ka ba kontento sa aming ginagawa? Ngunit wala ng panahon si Chen Yu para magpaliwanag sa kanila. Puno ng pagkaapurang sumigaw siya. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng angkan. Itigil agad ang lahat ng pagtugis kay Wang Yao. Hanapin niyo siya at ibalik. At siguruhin ninyong ligtas siya. Kung magalusan man lang siya, kayo ang gagawin kong alay. Natulala ang lahat ng elder. Di ba't sinabi mong dapat siyang mamatay na walang paglilibingan? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Alam ko na.
Siguradong gusto ng pinuno na personal siyang paslangin, para ipaghiganti ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Samantala, sa itaas ng libis ng mga kaluluwang ligaw, nakatingin si Chinwan sa napakalalim na bangin, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang puso ay nanlamig na ng tuluyan. Habang tinitingnan ang mga bakas ng dugo sa lupa, hindi niya magawang isipin kung anong hirap ang dinanas mo noon. Ikaw na isang hamak na cultivator sa lebel ng bumuhat bundok. Paanong makakaligtas ka sa ganitong sitwasyon? Lubos siyang nagsisisi, kung sana lang ay pinuntahan ka niya noon. Paano nangyari ang ganito? Wang Yuan, ito na ba ang sagot mo sa akin? Nanlamig ang tingin ni Chinwan. Isang panlalamig na hindi pa niya kailanman ipinakita. Tila sinaksak ang puso ni Wang Yuan sa nakita niya. Hindi rin niya inasahan na may mangyayari sa'yo pagkaalis mo pa lang ng bahay. Puno rin ng pagsisisi ang kanyang puso. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinubukang pakalmayin ito. Mahal, hanggat hindi pa natin nahahanap si Yaor, ibig sabihin ay buhay pa siya. Huwag ka munang mag-alala, ako mismo ang hahanap sa kanya. Pagkasabi niyo na isusugod na sana si Wang Yuan sa Dead Soul Abyss. Biglang may ilang tao na lumipad paitaas mula sa ibaba, daladala ang isang katawan na puro buto na lamang. Nang makita ang kalansay na iyon, nagdilim ang paningin ni Chinwan at halos himatayin na siya. Dahil nakita niya ang isang kwintas na gawa sa jade sa katawan na iyon. Iyon ang alaalang iniwan niya sa'yo noon. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang gumuho na ng tuluyan ang kanyang mundo. Hindi ang anak ko, hindi na niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Biglang tumindi ang tensyon sa pagitan ng lahat ng naroroon. Patay na si Wang. Sa tindi ng takot, napaupo na lang sa sahig si Chen Yu. Wala na, wala na. Ang lahat ng pinagpagyaran ko sa buong buhay ko ay nawalang lahat. Chen Yu, pagbabayaran mo to ng dugo. Ang galit na sigaw ni Wang Yuan ay yumanig sa buong kalangitan. Ang puot ng isang ikasyam na antas na dalubhasa. Dahil dito, tila nawala ng kulay ang buong mundo. Dahil sa nakakakilabot na bigat ng kanyang kapangyarihan, hindi makahinga ang lahat. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Chen Yu. Ngunit sa bingit ng kamatayan, isang nakatatanda mula sa pamilya Chen ang biglang napasigaw sa gulat. Diba't damit yan ni Chen Yu. Nang marinig yun, sabay-sabay na napatingin ang lahat. Para namang nakakapit sa huling hibla ng pag-asa si Chen Yu. Hindi ito ang bangkay ni Wang Yao. Mahal na Panginoon, pakitingnan po ninyo ang kalansay na ito. Ang edad ng mga butong ito ay mahigit 100 taon na. Paano po ito magiging katawan ng inyong anak? Hindi pa siya patay. Nang marinig yun, biglang nagangat ng tingin si Chinwan. Pumakbang siya palapit para suriing mabuti. Ang puso niyang dati patay na ay muling nabuhayan ng pag-asa. Hindi si Yaor, hindi pa siya patay. Ako mismo ang hahanap sa kanya. Nang makita ito, hindi na inatupag ni Wang Yuan si Chen Yu. Nag-iwan na lamang siya ng isang malamig na babala. Chen Yu, ipagdasal mong ligtas ang anak ko. Dahil kung hindi, kahit tumakas ka pa sa dulo ng mundo, kaya rin kitang hanapin.